Ako si Kabanong at ito ang aking kwento. Apa, balita ko pupunta ka raw sa mga liblib na baryo. Magbobolontaryo ka raw sa panggagamot? Opo, Lolo Guado. Sayang naman yung pinag-aralan ko bilang doktor kung hindi ko gagamitin yung napag-aralan ko ng ilang taon. Kung ako sa'yo, sa mga bayan ka na lang magpadestino. Masyadong mahirap kapag sa liblib na lugar. Hindi ka madaling makakabunta sa bayan. Ayos lang po yan, Lo. Ihatid at susundin naman po ako. Sadyang kailangan lang talaga ng tulong ng mga liblib na nayon ngayon. Kalimitan kasi, hindi na sila nakakarating sa bayan. Pero, nag-aalala pa rin ako sa'yo. Paano na lang kung mapagdiskitahan ka ng mga mangkukulam doon, ng mga aswang? Hindi ka madaling nakakahingi ng tulong. Tayo ka ron eh. Ay nako, hindi naman po totoo yung mga yan, Lolo. Moderno na po ang ating panahon. Panahon na ngayon ng siyensya. At hindi na mga kwentong katatakutan na yan. Kahit na apo, iba pa rin ang naghahanda. Paliwalaan mo mga sinasabi ko. Kalimitan, may mga aswang sa liblib na nayon. Si Lolo naman, doktor po ako, hindi po isang albularyo. Alam nyo, ang pagiging aswang ay isang uri ng sakit sa utak. Walang halong kababalaghan dyan. Hindi mo alam kung gaano kabagsik ang mga nilalang na yan. Basta, hindi ako naniniwala riyan. Para sa akin, Lo, walang aswang eh. Hindi naman kita pinipilit na maliwala pa. Ang sa akin lang sana mag-iingat ka sa posibilidad na baka may aswang sa badyong pupuntahan mo. Sige na nga lang. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat po ako, Lolo. Oo na, naniniwala na ako sa mga sinasabi nyo. Basta, mag-iingat ako ron. Ay, mabuti naman kung gano'n. Sandali nga lang po. May ibibigay ako sa'yo. Po? Ano po ba yan, Lo? Hindi sumagot ang matanda kay Hiner. Nagmadali itong umalis at pumunta sa gilid. Minabuti na lang niyang hintayin ng kanyang lolo hanggang sa makabalik na ito. Nung makabalik na ang matanda, Eto apa, paniguradong malaking may tutulong na mga ito sa'yo. Ingatan mo lang at itago. Ano po ba yan, Lo? Ito ang langis na kumukulo kapag merong aswang. Itong isa naman ay ang medalyon ng San Benito. Kailangang isuot mo ito palagi para maging ligtas ka sa anumang panganib na maaaring idulot ng mga aswang at iba pang mga masasamang elemento. Lolo Guado? Bakit po? Pasensya na pero hindi ko matatanggap ang mga yan eh. Ano na lang ang iisipin ng mga kasama ko? Na kahit doktor ako mas naniniwala pa ako sa mga kwentong walang basihan? Huwag ka nang tumanggi o magdahilala po. Kailangan mo ito. Liblib na baryo ang pupuntahan mo at baka kung mapano ka ron. Pero Lolo, Wala nang pero-pero. Tanggapin mo ito. Kung gusto mo, itago mo na lang at gamitin mo na lang kung mapapatunayan mong totoo ang sinasabi ko patungkol sa mga aswang. ayoko Lolo eh. Baka pagtawanan lang ako ng mga tao niyan. Anong silbi ng aking propesyon kung maniniwala lang ako sa mga ganyang bagay? Walang mali kung maniniwala ka sa mga supernatural na bagay, apo. Mas maigi nang maging handa ka kaysa sa magsisi ka sa bandang huli. Kahit na Lolo, hindi ko po matatanggap ang ibinibigay niyo sa akin. Sige na, apo. Alang-alang na lang sa akin. Pero Lolo, Sige na, Hiner. Kahit alang-alang na nga lang sa lolo mo. Ayaw kong may mangyaring masama sa iyo ron. Huwag mo naman sana akong pag-alalahanin. ay nako, sige na nga lang po Lo. Akin na po yan. Ano ba mga yan? Ito ay agimat at pangontra. Ang langis na nakapaloob sa boting yan ay kumukulo kapag may lumalapit sa iyong masamang elemento.
Ang medalyon ng San Benito naman, kapag suot mo, ay gagabayan ka nito para maiiwas ka sa mga kapahamakan at maging sa mga nilalang ng dilim. Kung ganun, sige po. Akin na lang yan. Itatago ko muna at saka na lang gagamitin kung talagang kinakailangan. Napabuntong hininga na lang si Lolo Guado sa sinabi ng kanyang apo. Nagpasalamat ito dahil sa wakas, tinanggap din ng doktor ang ibinibigay nito sa kanya. Napatitig pa ito sa mga mata ng doktor at inalam kung bukal sa loob nito na tanggapin ang medalyon. Kailan ba ang alis ninyo? Sa Biyernes po, Lolo. Bale, may susundo sa akin dito. Kung gano'n, kailangan mo ring mag-ingat. Sa araw na yan, malalakas ang mga masasamang elemento. Sige po, Lolo. Mag-iingat po ako. Pagkatapos nilang mag-usap, minabuti ni Hiner na dalhin na sa kanyang silid ang ibinigay ng kanyang lolo. Itinago niya ito sa bag na kanyang dadalhin papunta sa liblib na baryo. Noon din, dahil nakaramdam siya ng antok, nagpasya siyang may gana at nang makatulog. Pagkahiga niya, napatitig pa siya sa orasan at nang makitang pasado 8:00 na ng gabi, minabuti na niyang matulog. Makaraan ng ilang oras, nagising siya dahil sa kalabog ng kanilang bubong. Ano kaya yung kalabog na yun? Teka, parang may naglalakad sa ibabaw ng bubong ha. Kinutuban ng hindi maganda si Hiner, kaya nagmadali siyang lumabas. Pumunta siya sa silid ng kanyang lolo Guado. Nung makita niya itong mahimbing sa pagtulog, napabuntong hininga na lang siya. Saglit pa siyang nanatili roon at pinagmasdan ng kanyang lolo. Mabuti pa si Lolo, mahimbing na ang pagtulog niya. Ay nako, makabalik na nga lang sa silid. Susubukan ko na lang na umidlip uli. Nang nasa kalagitnaan na ng kanyang paglalakad patungo sa kanyang silid si Hiner, nang muli siyang makarinig ng mga yabag sa bubungan. Nagtaka siya kung sino yon at inisip niyang baka merong magnanakaw na nagbabalak na pumasok sa kanilang bahay. Bago tingnan ang labas ng kanilang bahay, pumasok na muna si Hiner sa kanilang kwarto. Anong nangyari? Bakit basa yung bulsa ng bag? Tiningnan ni Hiner ang kanyang bag at namulagat ang kanyang mga mata nang makita niyang kumukulo ang langis na nasa loob ng bote. Hinawakan niya ito para sana kunin ang takip, ngunit nagulat siya dahil mainit yon. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang makuha ang maliit na bote at kunin ang takip nito. Hindi kaya masamang elementong nasa ibabaw ng bubong? Hindi. Hindi totoo mga yun eh. Baka nagkataon lang. Hinintay ni Hiner na kumalma ang pagkulo ng langis. Subalit hindi pa rin yun tumitigil. Dahil dito, inilapag na muna niya yon sa tapat ng kanyang bintana saka nagmadaling lumabas. Pumunta ulit siya sa silid ng kanyang lolo at naabutan niyang gising na ito. Walang yang aswang yan. Bumisita na naman. Ano kaya ang pakay na rito? Aswang po? Ibig sabihin, yan ang gumagawa ng ingay sa bubungan natin? Oo, Apo. Kaya nga bigla akong nagising eh. Hindi ko alam kung tayo ang pakay niya. Pero hindi naman totoo mga nilalang na yun, di ba? Sandali. Titingnan ko kung totoo ngang aswang ang nasa bubungan natin. Huwag na, Apo. Baka kung paano ka pa. Sige lang. Walang mangyayari sa akin. Sandali lang po to. Pinigilan pa na matanda si Hiner. Subalit, hindi nito pinakinggan ang sinabi ng kanyang lolo. Pagkalabas niya, tiningnan niya ang kanilang bubong. Napakunot noo siya at nagmatsyag ng ilang minuto. Wala naman ah. Nasabi ko na nga ba eh. Bungang isip lang yung mga nilalang na yan eh. Si Lolo talaga oh. Nagmamadaling bumalik sa loob ng kanilang bahay si Hiner. Nung naroon na siya, sinabi niya sa kanyang lolo na walang kung anumang nilalang sa labas ng kanilang bahay. Hindi naman kumbinsido ang matanda, pero mas pinili niyang huwag nang mag-abala pa patungkol doon.
Pabayaan mo na. Matulog na lang ulit tayo. Baka nakaalis na ang aswang na yan. Baka nga po, Lolo. O baka naman talagang wala namang aswang. Tinatakot nyo lang yata ako eh. Hindi kita tinatakot. Kanina, may naglalakad sa bubong. May narinig din akong paghuli ng tik-tik. Ay, nako Lolo. Sige na nga, oo na. Naniniwala na talaga ako. O sige po, babalik na ako sa pagtulog ah. May trabaho pa ako bukas eh. Sige, Apo. Basta, wag mong iwawala ang mga ibinigay ko, ha? Magagamit mo yung kapag naroon ka na sa liblib na baryo. Opo, Lolo. Hindi na lumingon pa si Hiner. Bumalik siya sa kanyang silid upang matulog ulit. Dumaan ang ilang araw at itinutok niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Pagdating ng araw ng Biyernes, Lolo Guado, aalis na po ako. Hindi rin po ako magtatagal sa baryong yon. Lilipat kasi agad kami sa ibang bayan eh. At doon na naman magkakaroon ng medical mission. Ay, sige, Apo. Kilatisin bang mabuti ang mga taong makakasalamuha mo. Pakiramdaman mo ang taong makakaharap mo. Opo, Lolo. Gagawin ko po. Ay, isa pa pala. Ano po yun, Lo? Ang medalyon. Isuot mo kapag naroon ka na. Proteksyon mo yan laban sa mga masasamang elemento. Pati na rin sa masasamang tangka ng kapwa mo. Sige po, Lolo. Susundin ko yung habilin nyo. Muling nagpaalam si Hiner kay Lolo Guado. Sakto ring may narinig siyang busina ng sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Kaya umalis na siya. Habang palis siya sa kanilang tirahan, napailing siya sa mga sinabi ng kanyang lolo. Pagkalabas niya, nagkataong may dumaan na truck na naglalaman ng mga basura. Ang medalyon at langis na pangontra kuno sa mga masasamang elemento. Agad na kinuha yon ni Hiner sa bulsa ng kanyang bag at walang pagdadalawang isip na itinapon yon sa truck. Napatitig pa sa kanya ang dalawang lalaking naroroon, pero hindi na lamang niya pinansin ang mga ito. Hindi totoo mga aswang. Siyensya lang ang batayan ng lahat at hindi ang mga kwentong imbento pa sa panahon ng kopong-kopong. Bumuntong hininga siya at lumapit na lang sa sasakyang naghihintay sa kanya. Minabuti niyang pumasok doon para makapagsimula na ng kanilang biyahe. Napangiti pa siya sa driver na nakatokang maghahatid sa kanya patungo sa liblib na baryo. Agandang umaga, Doc Hiner. Tayo na. Baka tanghaliin tayo sa pagpunta sa baryo kung saan kayo manggagamot. Magandang umaga rin po, Mang Mario. Sige po. Mukha nga tatanghaliin tayo nito eh. Malayo ba talaga yung baryong yon? Oo. Yun na yata yung pinakadulong baryo sa ating bayan eh. Napakaliblib doon. Ganun ba? Hoy sige, ayos lang po. Ang mahalaga eh, may sagawa ko yung pakay natin doon. Sige, Doc. Ay, teka. Ano ba yung itinapon nyo sa truck ng basura? Nakita kong may itinapon kasi kayo ron eh. Mukhang hindi naman ho yung basura. Mga bigay ni Lolo. Bote yun na may lamang langis at medalyon na kung tawagin niya eh San Benito. Ano ha? Bakit kayo itinapon yan, Doc? Hindi naman ho kasi totoo yung mga sinasabi ni Lolo. Pangontra raw yun sa mga aswang. Hindi naman totoo mga aswang, hindi ba? Pero hindi mo na sana itinapon, Doc Hiner. Magagamit mo yun sa oras na kagipitan. Bakit to? Naniniwala ka rin ba sa mga aswang? Wala namang pagbabasihang siyensya yun eh, hindi ba? Wala nga, pero hindi naman po masama kung maniniwala kayo. Paano nga kung hindi ako naniniwala? Mas matimbang pa rin ho kasi sa akin ang siyensya kaysa sa mga kwentong bayan na yan. Hindi ko po kayo pinipilit sa inyong paniniwala, Doc, pero liblib na baryo ang inyong pupuntahan. Hindi natin alam kung ano ang ating madadatnan doon. Bahala na. Basta ako, hindi ako naniniwala. Panakot lang yan sa mga bata na mga matatanda. Basta po pag magpapasundo kayo tumawag lang kayo sa akin, ha? Sige ho, Mang Mario. Sige na.
idip na po muna ako ha. Malayo pa naman siguro yung lalakbay natin. Ay talagang malayo pa, Dok. Mas maigi nga pong umidlip na po muna kayo. Pagdating natin sa liblib na baryong yon, saka na lang kita gigisingin. Sige po. Maraming salamat po, Mang Mario. Kampanting napaidlip si Hiner. Samantala, nabalisa naman si Mang Mario habang patungo sila sa liblib na baryo. Kinutuban siya ng hindi maganda. Gayunpaman, mas pinili pa niyang kimkimin ang takot na kanyang nararamdaman. Makaraan ng mahigit 3 oras. Dok Hiner! Dok! Isang baryo na lang po at makakarating na rin tayo doon sa nayon kung saan kayo manggagamot. Ganun ba? Sige, ihanda ko na yung mga gamit ko. Ay, sige, Dok. Mag-iingat kayo riyon, ha? Hindi natin alam kung anong uri ng mga tao niyong makakasalamuha ron. Maraming salamat po sa pag-aalala, Mang Mario. Sige ho, mag-iingat po ako. Hindi naman siguro nila ako kakainin, hindi ba? Hindi naman ho siguro. Pero basta, huwag kang masyadong magtitiwala, ha? Hindi natin alam kung anong limang meron sa baryong ito. Hindi mo na ho sana itinapon kasi yung bigay ng lolo ninyo, Bakit naman ho? Pangontra kasi yon. Mas may lalayo ka sa disgrasya kung hawak mo mga bagay na yon. Sige lang. Kaya ko naman ang sarili ko kung sakali. Basta, kung kailangan mo ako at kung magpapasundo ka na, tawagan mo na lang ako kaagad, ha? Oho, sige po. Mang Mario, salamat to. Doc Hiner, naririto na tayo sa baryo. O ano, sasama pa ba kita sa bahay ng kanilang kapitan? Depende ho sa inyo, Mang Mario. Ay sige, Doc. Sasamaan na muna kita at nang makita ko rin ang ibang bahagi ng baryong ito. Iniwan na muna nila ang mga gamit ni Hiner sa sasakyan. Nagganap sila ng mga taong mapagtatanungan kung saan ang bahay ng kapitan doon. Kalaunan, may nakapagturo sa kanila. Kaya tinungo nilang dalawa ang tirahan noon. Magandang araw po. Ako nga po pala si Doc Hiner. Kayo palang doktor na ipinadala rito. Ako nga pala si Ingo, ang kapitan ng baryong ito. Opo, ako nga po. Ikinagagalak kong makilala kayo, Kapitan Ingo. Ako rin, Doc Hiner. Teka, saan ba mga gamit mo? Ilang araw ka ba rito? Hindi ko po alam, Kapitan Ingo Siguro, hanggat may nagpapagamot sa akin dito, mananatili ako. Ganun ba? Ay sige, dito ka na lang manatili sa bahay ko. Dito, ligtas ka. Sige po, Kapitan Ingo. Maraming salamat po. Teka, wala ka bang dalang mga gamit? Meron po, nasa sasakyan pa namin. Sige. Sabihan ko na lang yung ibang tanod dito na dalhin ang mga gamit mo dito sa bahay. Wag na po. Ako na lang po ang bahala. Kaya ko naman po yung Kapitan Ingo. Sigurado po ba kayo, Mang Mario? Oo naman. Magaan lang yon. Teka, sandali lang, ha? Umalis si Mang Mario para kunin ang mga gamit ni Hiner sa loob ng sasakyan. Samantala, nagkwentuhan naman ang doktor at ang kapitan ng naturang baryo patungkol sa mga sitwasyon ng mga taong nakatira roon. Alam mo ba, Doc Hiner, marami ang mga taong nangangailangan ng doktor dito. Ngunit dahil malayo kami sa bayan at wala rin pera, kadalasan umaasa na ang mga tao sa tradisyonal na panggagamot. Kung ganun, tamang-tama pala yung pagdating ko dito, Kapitan. Oo naman, Doc. Ito ang unang beses na merong doktor na nakarating dito sa amin. Tsak na matutuwa ang mga tao rito. Sana nga po. Kanina kasi nung papunta pa lang kami rito, parang ibang tingin sa amin ng mga tao Ano bang ibig mong sabihin dyan? Para ho kasing may binabalak silang masama. Pakiramdam ko parang nanunood sa mga laman namin yung titig nila Hindi naman siguro. Baka naalarma lang sila sa pagpunta nyo rito. Huwag kayong mag-alala, Doc. Susubukan ko silang kausapin. Sasabihin ko na rin kung ano ang pakay nyo rito. Ano pong ibig niyong sabihin na alarma?
Wala. Sige lang. Ako ang bahala at kakausapin ko sila at nang maipakilala rin kita sa kanila. Sige po, Kapitan. Maraming salamat po. Natigil lang ang kanilang pagkukwentuhan nang dumating si Mang Mario. Dala nito ang mga gamit ni Hiner na naiwan sa sasakyan. Doc Iner, eto na mga gamit niya. Ay, pasensya ka na't medyo natagalan ako ha. Ayos lang ho, Mang Mario. Maraming salamat po pala sa inyo. Nako. Mabuti pa pumasok na muna kayo sa loob ng bahay nang makapagmeryenda kayo. Parehong napatango si Hiner at Mang Mario. Sumama sila kay Kapitan Ingo. Noong naroroon na sila sa loob ng bahay, saglit silang pinaghintay ni Kapitan. Pagkabalik nito, may dala na siyang tinapay at saka inumin. Pasensya na kayo ha. Bibira lang kasi akong makapunta sa bayan. Alam naman ninyong pahirapang makarating doon. Wala pong problema. Hindi bale, sa susunod na araw, babalik dito si Mang Mario at magdadala ng mga pagkain na mula sa bayan. Oo nga po. Babalik ako rito sa susunod na araw. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkukwentuhan. Inilatag naman ng doktor ang kanyang plano roon. Naagaran din namang sinang-ayunan ng Kapitan. Isa lang ang hiling ko sa iyo, Doc. Huwag kang sasama sa bahay ng kahit na sino dito. Mas maigi kung dito ka manggagamot sa bahay ko. Pero bakit naman po, Kapitan? Basta, hindi na mahalaga ang rason. Ang importante ang kaligtasan mo. Teka, may nabanggit sa akin si Lolo. Totoo bang may mga aswang dito? Ha? Saan ba niya nakuha yung impormasyon na yan? Hindi ko nga rin alam eh. Pero ang sabi niya, mag-iingat daw ako. Alam mo, Doc, kahit saan kayo magpunta, merong aswang. Minsan, hindi natin alam ang totoong pagkatao ng ating nakakasalamuha. Kung ganun, totoo ang sinasabi ni Lolo? Ha? Huwag kayo mag-alala, Kapitan. Hindi naman ako naniniwala dyan eh. Hindi totoo mga aswang. Walang basihan ng siyensya. Siguro nga, Doc. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Tayo ka rito at responsibilidad kita. Sige ho, Kapitan. Pero wag ho kayo mag-alala. Hindi ako magiging pasaway sa inyo. Sige. Teka. Sandali lang ha at ihatid ko na muna sa kusina itong nilagyan natin ng tinapay sa kainumin. Dito na muna kayo, ha? Pinagmasdan ni Hiner at Mang Mario si Kapitan Ingo. Nung nasa kusina na ito, Doc Iner, mas maigi siguro kung wag na kayo magpapaabot ng gabi rito. Bakit naman? Ano bang pinapangambahan nyo? Kanina, bago kukunin yung mga gamit mo sa loob ng sasakyan, naglibot-libot muna ako. Hindi ka maniniwala sa nakita ko, Doc. Bakit? Ano bang nakita mo? May nakita ko nakasampay ng mga balat at laman loob. Hindi ko nga lang sigurado kung laman loob yun ng anong hayop eh. Pero ano? Malakas ang kutob ko na aswang ang nakatira sa bahay na yun. Nakita ko rin ng ibang tao na nagkukwentuhan at ang ilan sa kanila kakaiba. Kakaiba? Anong kakaiba? Naglalaway kasi sila at nanlilisik ang kanilang mga mata. Teka. Baka yan yung dahilan kung bakit ipinadala ko dito. Baka yan yung kadalasang sakit ng mga tao dito. Wala kang dapat na ipangamba. Malulunasan yan. Baka siyang kutob ko, Doc Ano naman, Mang Mario? Parang may kung ano kayong ikinakatakot Alam kong hindi ka maniniwala, Doc Iner, pero malakas ang kutob ko na may mga aswang sa baryong ito. Si Mang Mario talaga Huwag ka na magbiro ng ganyan. Alam mo naman na hindi ako naniniwala sa mga yan, di ba? Pero, Doc Iner, hindi ako maaaring magkamali. Malakas ang kutob kong may mga aswang dito. Kailangan nyo mag-ingat. Dahil dayo lang kayo rito Oo na, mag-iingat nga ako. Pero pwede ba? Huwag mo nga munang babanggitin sa akin yung katagang aswang na yan. Pasensya na ho kayo, Doc Iner. Wala naman nung kaso, Mang Mario. Hindi naman ako galit At wala ka rin kasalanan. Ang sa akin lang,
nandito ako para tumulong sa mga tao. Basta Dok, mag-iingat kayo. Huwag kayo masyadong nagtitiwala sa mga tao rito ha. Oo na, basta itiko mo na lang yung bibig mo. Baka may makarinig sa iyo at isipin nilang hinuhusgahan natin sila eh. Bakit parang may kung ano kayong pinag-uusapang seryoso dyan? Si Mang Mario kasi, Kapitan. Nagpapaalam na hong umuwi. Ganun ba? Masyado pang maaga. May lalakarin pa ho kasi ako, Kapitan. Babalik na lang ako rito pagkaraan ng ilang araw. Pagdadala ako ng mga pagkain dito. Siya, sige. Maraming salamat. Nagpaalam na si Mang Mario na uuwi. Dahil dito, sinamahan siya ni Hiner patungo sa labas ng bahay ni Kapitan Ingo. Basta, Doc Hiner, mag-iingat kayo rito ha. Hindi nyo alam kung ano ang lihim ng mga tao rito. Pagbalik ko, magdadala ako ng pangontra. Mas maigi nang makapaghanda. Sige, pero huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Hindi naman siguro ako pababayaan ni Kapitan. Kahit na, pati siya, patsagan mo rin. Basta, iba talaga ako tungkol sa baryong ito eh. Ay sige na, mauna na ako, Doc. Napatango na lang si Hiner sa sinabi ng driver na naghatid sa kanya roon. Tinanaw na lang niya yun habang naglalakad palayo. Habang pinagmamasdan niya ang driver, bahagya siyang kinilabutan sa mga sinabi nito. Hindi totoo yung mga aswang. Baka may sakit lang ang mga tao rito, kaya nakakaganon sila. Hindi bali na nga. Sasabihin naman sa akin ni Kapitan kung sakali mang may kakaiba sa mga tao rito. Agad na bumalik si Hiner sa loob ng bahay ni Kapitan Ingo. Nang naroon na siya, Doc, lumito ka muna sa bahay ko at magpahinga. Ipapatawag ko lang ang mga tao para makausap ko sila patungkol sa inyong pakay rito. Sige ho, Kapitan. Mas maigi nga hong dito na lang muna ako. Napagod din kasi ako sa biyahe ko eh. Mas mainam nga, Doktor. Para naman meron kang lakas kapag nagsimula nang magpatingin sa iyo mga tao rito. Susubukan ko silang kausapin na bukas. Para makapagsimula ka na sa kung ano man ang pakay mo rito. Opo, sige po, Kapitan. Bago umalis, inihatid na muna ni Kapitan Ingo si Hiner sa silid, kung saan ito mananatili. Binigyan na rin siya ng banig, unan at kumot ang doktor. Kapag may tumawag dito at hindi pa ako nakakauwi, wag na wag ka magbubukas ha. Po? Bakit naman po, Kapitan? Basta. Malalaman mo rin yan, Doc, pero hindi sa ngayon. Sige na, dito ka na lang muna ha. Opo, sige po, Kapitan. Nagmamadaling umalis ang Kapitan. Nang wala na si Kapitan Ingo, naisipan ni Hiner ang umikot sa buong bahay. Ano kaya meron sa baryong ito? Parang may kung anong itinatago si Kapitan Ingo. Si Mang Mario naman, parang may kung anong kinatatakutan. Ano nga bang lihim ng liblib na lugar na ito? Nagmasid si Hiner sa loob ng bahay ng Kapitan. Naghagilap siya ng mga bagay na pwedeng makapagbigay sa kanya ng impormasyon patungkol sa lihim ng kanilang nayon. Subalit kahit saan siya maghanap ay wala siyang makita. Nasa kalagitnaan siya ng paghahagilap niya roon na makarinig siya ng yabag na papalapit sa tapat ng pintuan. Bunsod nito, naglakad siya palapit doon. Bubuksan na sana niya ito nang bigla niyang maalala ang sinabi ni Kapitan Ingo. Hindi. Baka hindi si Kapitan yan. Hintayin ko na lang munang may tumawag sa pangalan ko. Makaraan ng ilang sandali, merong kumatok ng ilang beses. Nung una, wala siyang marinig na boses. Kaya naghintay pa siya ng ilang minuto. Subalit pagkalipas ng halos 3 minuto, may tumawag sa labas. At hindi yun boses ni Kapitan Ingo. Kinutuban ng hindi maganda si Hiner, kaya maraan siyang pumasok sa kanyang silid. Nabunutan na lang siya ng tinik sa kanyang lalamunan nang maging tahimik ang paligid. Sino kaya yung taong yun? Anong pakay niya sa akin? Kailangan malaman to ni Kapitan Ingo. Lumipas pa ang 1 oras, nakabalik na si Kapitan Ingo. Dahil dito,
lumabas si Hiner sa kanyang silid at sinalubong ang kapitan. Nakausap ko na ang mga taga rito. Payag sila bukas. Magsisimula ka sa panggagamot sa kanila. Mabuti naman po kung ganun, kapitan. Makakapagpahinga ako mamayang gabi. Oo, Doc. Teka. Wala bang pumunta rito? Meron no eh. Ilang beses nga akong kumatok pero hinayaan ko na lang. Nang lumaon, nawala yung pagkalabog ng pinto. Baka umalis din kaagad kung sino man yon. Sinasabi ko na nga ba eh. Mabuti na lang at hindi mo pinagbuksan. Bakit to, kapitan? Sino ba yon? Hindi ko alam kung sino. Pero malakas ang kutob ko na mga taga rito lang din yan. Malamang, mga taong walang matinong ginagawa sa buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi na sila babalik dito hanggat nandirito ako. Pero bakit po kumakatok sila? Ikaw ba sadya nila o ako? Malamang ako. Pero hindi rin natin may aalis ang posibilidad na ikaw. Ako ho? Bakit po ako? Kalimutan mo na ang mga sinabi ko. Nagbibiro lang naman ako. Ay, siya nga pala. Magkakatay ako ng manok at tinulang manok ang ating magiging ulam mamaya. Ayos lang ba yun sa'yo, Doc? Ganun ba, kapitan? Sige po, tamang-tama. Paborito ko yung tinolang manok. Tulungan na kita sa pagkatay. Wag na. Magpahinga ka na lang, Doc. Hindi naman mabigat ang gawain na yun eh. Di ikaw hubala. Pero kung kailangan nyo ng tulong tawagin nyo lang ako. Napatungo na lang si Kapitan Ingo. Noon din, umalis siya at bumaba sa kanyang bahay. Makaraan ng ilang sandali, nakarinig si Hiner ng ingay ng manok. Napangiti na lang siya nang maisip ang lulutuing ulam ng kapitan. Nagpasya na muna siyang umidlip at nang makapagpahinga. Pagkalipas ng halos 2 oras, Doc Hiner, totoo na ang ulam natin. Tayo na at nang makapag-apunan na. Sige po, kapitan. Tumungo sila sa kusina at agad na sinimula ng kanilang paghahapunan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang makarinig sila ng sunod-sunod na yabag sa labas ng bahay ng kapitan. Kapitan Ingo, mukhang may mga taong pabalik-balik dito sa labas ng tirahan niyo Huwag mo lang intindihin yon. Baka may mga dumadaan talaga sa tapat ng aking bahay. Pero parang umaaligid lang naman sila rito Hindi ko alam, Doc. Teka. Ipagpatuloy mo lang muna yung pagkain mo ha at titingnan ko sa labas kung sino mga yon. Sige ho, kapitan. Lumabas ng kanyang bahay si Kapitan Ingo upang alamin kung sino ang umaaligid sa labas ng kanyang bahay. Subalit, nang naroon na siya, wala naman siyang nakitang tao roon. Alam ko kung anong inyong pakay. Huwag na ninyong ituloy yan at makapagsisiyan lang ninyo sa bandang huli. Kilala niyo ako at wala akong sinasanto. Dahil sa naging pagsigaw ng kapitan, napadugaw na rin si Hiner sa bintana. Oh, kapitan, sino bang nanariyan at parang pinagagalitan niyo? Wala nga, Doc Hiner Tiningnan ko ang paligid pero wala namang tao. Baka nga napadaan lang talaga. Sige na, ipagpatuloy na lang natin ang pagkain natin at nang makapagpahinga na tayo. Sige o, kapitan. Maaga pa naman tayo magsisimula bukas. Bumalik si Kapitan Ingo sa loob ng kanyang bahay at tinapos nilang dalawa ang kanilang paghapunan. Nung tapos na sila, minabuti nila ang magpahinga. Pagkapasok ni Hiner sa kanyang silid, nagpasya siyang mahiga agad. Sinubukan niyang umidlip, subalit kahit na anong gawin niya, hindi siya dinadalaw ng antok. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako inaantok? Namamahay ba ako? Habang sinisikap ng doktor ang makatulog, sumagi sa kanyang isipan ang patungkol sa taong pumunta sa bahay ng kapitan at kumatok ng ilang beses. Naalala rin niya ang mga yabag na narinig nila habang kumakain. Kaya nakaramdam siya ng bahagyang takot. Hindi totoo yung mga aswang. Hindi.
Baguhan lang ako sa lugar na ito kaya ganito ang nararamdaman ko. Nasa kaligitnaan ng kanyang pag-iisip si Hiner na makarinig siya ng mga pagkatok sa pinto ng bahay ni Kapitan Ingo. Oh, sino kaya yung kumakatok na yun? Bakit parang nagmamadalit natataranta? Babangon na sana ang doktor at titingnan kung sino ang kumakatok nang marinig niya si Kapitan Ingo na nagtanong kung sino ang nasa labas. Bunsod nito, minabuti ni Hiner na bumangon na lang at lumapit na rin sa kanyang silid. Pagkalabas niya, naabutan niyang palabas din si Kapitan Ingo. Sino ba yung kumakatok? Ang gabi na. Di ko nga rin alam eh. Tinatanong ko nga, Dok, pero hindi naman tumutugon. Sandalit, susubukan kong silipin kung sinong nasa labas. Bigla ang naging balisa ang kapitan. Napansin naman ng doktor ang kakaibang kilos nito. Kaya, sino ho ba yung kapitan? Huwag ka munang maingay, Dok. Sinisigurado ko pa. Hindi maganda kutob ko eh. Parehong natigilan ng dalawa na makarinig sila ng boses sa labas. Kapitan! Kapitan! Tulungan po ninyo ako! Ang ano ko po! Di ba? Ikaw pala yan! Gabi na! Ano ba nangyari? Ang ano ko! Kailangan ng tulong ng doktor! Dali mo na lang siya rito. Nagpapahinga na si Doc Hiner eh. Pero, mas mainam kung sumama siya sa akin sa bahay namin. Hindi maaari. Kung talagang gusto mong humingi ng tulong sa doktor, dali mo rito ang anak mong may sakit. Bakit naman? Payagan mo na akong isama ang doktor. Ibabalik ko naman siya. Ihatid ko siya mamaya. Hindi maaari. Kayo ang humihingi ng tulong. Hindi naman mahirap buhatin ang anak mo ah. Dalhin mo na lang dito. At bakit naman, Kapitan? Ano kaya ang rason mo at parang ayaw mong pasamahin sa akin ng doktor? Kilala kita, Gimo. Hindi ko ibibigay sa iyo si Doc Hiner. Dadaan muna kayo sa ibabo ng bangkay ko. Kung gusto niyo magpagamot, dali mo rito ang anak mo. Kilala mo ako, Kapitan? At alam mo kung ano ang kaya kong gawin? Oo, alam ko. Kaya nga hindi ako papayag na matulad ang doktor sa iba pang ipinadalang tao rito. Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Huwag mong sinasayang ang oras ko, Kapitan Ingo. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, kayo ang aking sisisihin. Bilog ang buwan sa susunod na gabi. Hindi malabong may gawin kayo sa doktor. Hindi maaari. Dito lang siya sa bahay ko. Sisiguraduhin ko sa iyong pagsisisihan mo ang pagpigil mo sa doktor na yan. Magsisisi ka, Kapitan! Kayo ang magsisisi kapag may ginawa kayong masama. Umuwi na kayo! Hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari. Sandali. Sasama na lang ako sa kanya. Hindi kaya ng konsensya ko kung mayroong mangyari masama sa bata. Nakita mo na, Kapitan! Ang doktor na mismo ang nagwika. Sasama siya! Hindi maaari. Kayo ang humihingi ng tulong. Kayo ang pupunta rito. Pero Kapitan, baka ho kung mapano yung anak niya. Ihatid naman niya ako babalik rito ha. Huwag kang makinig sa kanya, Doc. Gimmick lang niya yan. Gusto kanilang sumama sa kanilang bahay dahil... Huwag kang magmalinis, Kapitan. Alam ko ang baho mo at kailanman hindi mo matatakasan kung ano ang iyong pinagmulan. Umalis na kayo rito. Baka mamaya kung ano pa mangyari. Huwag na huwag niyong pakikialaman ng doktor. Hindi ko may papangako. Pero isang bagay lang ang masisiguro ko. Hindi siya makakalabas ng buhay rito. Patawa-tawang umalis si Mang Gimo sa tapat ng bahay ng kapitan. Ilang beses pang napalingon ito at napatitig ng mabalas si kay Hiner. Kapitan, bakit hindi tayo sumama sa kanya? Baka talagang kailangan ng anak niya yung tulong ko. Huwag kang maliwala sa kanya. Ang mga kagaya ni Gimo ay hindi dapat na pinagkakatiwalaan. Bakit parang may kakaiba sa kanya? Pakiramdam ko'y nagbabanta siya sa inyo Pabayaan mo na yon. Basta, sa baryong ito,
wala kang dapat na pagkatiwalaan kung hindi ako lang. Bakit naman ho? Sapagkat hindi mo alam kung ano mga kwento ng mga tao rito. Hindi mo magagawang arukin ang laman ng kanilang puso at isipan. Ano ho bang pakay nila? At bakit gusto nila akong isama sa kanilang bahay? Sasabihin ko sa iyo. Pero ipangako mong wala kang ibang pagsasabihan. Kung ano man ang nakita o narinig mo sa baryong ito, iiwan mo lang dito. Sige po, Kapitan. Ang gimo na yon ay ang pinuno ng mga aswang sa lugar na ito. Kapag may dayo rito, dinadala niya ang mga tao sa kanilang bahay. At kailanman, hindi na yon nakikita pa. Aswang? Hindi ba mga kwentong katatakutan lang sila? Hindi naman sila totoo? Saka wala ring matibay na batayan ng siyensya tungkol sa usaping yan. Yon ang inaakala mo, Doc. Ang mga tao rito, normal kapag may araw. Subalit pag dumarating ang dilim, malalaman mo kung ano ang kanilang lihim. Hindi na nakasagot si Iner sa itinura ni Kapitan Ingo. Pareho silang natahimik nang makarinig sila ng pag-alulong ng mga aso. Tanging mga aso lang ang may kakayahang makita at marinig ang hindi sakop ng ating pandama. Sila ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa Karimlan. Hindi ho ba kapag umaalulong ang aso posibleng may karamdaman sila? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kagaya ngayon, umaalulong sila dahil may nakikita sila sa paligid. Ano naman kaya kanilang nakikita? Mga aswang. Mga nilalang ng dilim na hayok sa laman ng tao. Paniguradong nakauwi na si Gimo at ipinagbigay alam na niya sa mga kasama niya ang kanilang plano. Kung ganun ho anong gagawin natin? Huwag ka matakot. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Baka kung mapano tayo, kailangan may gawin tayo. Kahit pa sinabi ni Kapitan Ingo ang patungkol sa mga aswang, hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Hiner. Ang tanging ipinag-aalala niya ay baka kung ano ang gawin ng mga taong naniniwala sa kanyang sarili na sila'y mga aswang. Dito ka lang muna, Doc. May kukunin muna ako sa silid ko. Sige ho, Kapitan. Teka, maigi siguro kung papasok na lang din ako sa kwarto ko. Sige. Pero kung may mangyayari sa iyo at kung kailangan mo ng tulong, sumigaw ka kagad. Oo, Kapitan. Minabuti na rin bumalik ni Hiner sa kanyang silid. Pagpasok niya ron, agad na tumama ang kanyang paningin sa kanyang dalang bag. Napakunot noo siya dahil basa ang bulsa noon. Ano ba nangyayari? At bakit basa ang bulsa ng bag na yan? Matingnan na nga lang. Nilapitan niya ang bag at inalam kung ano ang dahilan ng pagbasa ng bulsa nito. Ha? Paano nangyari to? Itinapo ko na yung bote ng langis na ito at maging ang medalyon ni Lolo. Paano nandirito at nakabalik ang mga ito? Nanginig ang buong katawan ng doktor sa napagtanto niya. Tiningnan niya ang bote at kita niya kung paano kumulo ang langis sa loob noon. Dahil dito, nagpasya na siyang isuot na lang ang medalyon ng San Benito. Binuksan na rin niya ang bote at tinayaang umapaw rito ang kumukulong langis. Walang ano-ano. Dokeder! Ayos ka lang ba dyan? Oo, Kapitan. Sandali lang at lalabas ako. Sige, kailangan natin maghanda. Mukhang marami sila sa labas. Ho? Sinong sila, Kapitan? Ang mga aswang! Nang marinig ng doktor ang sinabi ng Kapitan, napalapit ito sa dingding. Nagganap siya ng siwang at sumilip doon. Napalunok siya ng kanyang laway at nanlamig ang buo niyang katawan. Ano yan? May mga may itim na nilalang na may nagbabagang mga mata sa labas. Parang nakabantay dito sa paligid. Naalala ni Hiner ang sinabi ng kanyang lolo patungkol sa langis. Kaya ibinaling niya ang kanyang paningin doon. Kapitan Ingo, halina muna nga kayo dito at may papakita ko sa inyo.
Ano ba yan, Doc? Sandali lang. Nagmamadaling pumunta si Kapitan Ingo sa silid ni Hiner. Nang naroon na siya, agad na itinuro ng doktor ang bote na may lamang kumukulong langis. Kanino galing ang langis na yan? Sa lolo ko ho, ibinigay niya sa akin bago pa man ako pumunta rito. Itinapon ko na nga ito pero hindi ko alam kung paano ito nakabalik sa bag ko. Malamang, hindi ka pinababayaan ng gumagabay sa'yo. Pero bakit kaya ganyan ang pagkulo ng langis? Parang nakasalang sa apoy Nagiging ganyan yan dahil nagkakaroon ng reaksyon sa paligid ang kung anumang dasal na ikinarga niyan at ang mga sangkap niyan. Ano bang ibig niyong sabihin, Kapitan? May mga masasamang nilalang sa paligid. Mga aswang. Yan ang dahilan kung bakit kumukulo ang ganyang langis. Sandali. Susubukan kong silipin ang labas. Sumilip sa labas si Kapitan Ingo. Makaraan ng ilang sandali, ibinaling niya ang kanyang pansin sa doktor. Ano bang nasa labas, Kapitan? May nakita ko mga may itim na nilalang na nagbabagang kanilang mga mata. Mga aswang. Sila ang mga umaaligid dito. Tsak na ikaw ang kanilang pakay. Sinasabi ko na nga ba may gagawin na naman ang gimuna yan Ano bang dapat nating gawin? Baka nanganganib tayo sa kanila. Huwag ka matakot. Susubukan ko silang kausapin. Kailangan mapaalis ko sila rito nang walang nagaganap na kumusyon. Sasama ako sa inyo, Kapitan. Huwag na, Dr. Hiner. Ako na lang. Baka kasi biglang maging agresibo mga yun kapag nakita ka nila. Ano ba pwede kong gawin? Bantayan mo na lang ang bote. Sabihin mo sa akin kapag mas lalo pang kumulo. Bakit to? Ano po magiging ibig sabihin nun? Ibig sabihin niyan, may malakas na aswang dito sa paligid. Kailangan natin maghanda. Nanlamig ang buong katawan ni Hiner. Naalala niya ang mga naging babala sa kanya ng kanyang lolo Guado at maging ni Mang Mario. Na-imagine na rin niya ang mga nilalang na nakita niya sa labas ng bahay ni Kapitan Ingo. Ibig sabihin, tama sila? Totoo mga aswang? Hindi maaari. Kailangan makaalis ako sa lugar na to. Noong mga panahong yun, hindi na inisip ni Hiner ang pagtulong. At ang lolo Guado niyang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Makaraan ng ilang sandali, narinig niya ang boses ni Kapitan Ingo sa labas ng kanilang bahay. Sinasabi ko na nga bang babalik kayo rito Inakala ba ninyo na basta-basta ko na lang na ibibigay ang doktor sa inyo? Wala kang magagawa, Kapitan. Ibigay mo na siya sa amin. Hindi. Labanan niyo muna ako at talunin. At kung matatalo kita, magiging akin ang dayog yon. Kakainin ko rin ang laman loob mo. Yan kung magagawa mo. Dahil sa narinig ni Hiner, nagpasya siyang silipin kung ano ang nangyayari sa labas. Lumapit siya sa bintana upang dumungaw roon. Agad niyang iginala ang kanyang paningin at napamulagat ang kanyang mga mata nung makita niya ang kapitan. Kaharap nito ang isang maitim na nilalang na may nagbabagang mga mata. May ilang kasama din ang nilalang na animoy nakaantabay sa mangyayari. Umalis na kayo rito. Baka hindi niyo alam kung ano ang kaya kong gawin, Gimo. Ikaw ang walang kaalam-alam sa pwede namin gawin. Mag-isa ka lang at marami kami. Oo, mag-isa lang ako. Pero hindi ko kayo susukuan. Kaya kong ubusin ang mga aswang na kagaya niyo. Anong sabi mo? Aswang na kagaya namin? Bakit ikaw? Hindi ka ba aswang? Nanlamig ang buong katawan ng doktor. Pakiramdam niya'y nagtiwala siya sa maling tao. Subalit dahil naging mabuti naman sa kanya si Kapitan Ingo, hindi niya ito hinusgahan kaagad. Nagbula ako sa dugo ng mga aswang. Subalit itinakwil ko na ang pagiging ganon. Bakit? Kung hindi lang naman dahil sa pagkamatay ng aking ama, hindi ka magiging pinuno, hindi ba? Mahina ang ama mo. Hindi siya nababagay na maging pinuno ng mga aswang dito sa barong ito. At inakala mo bang nararapat kang maging pinuno? Ano akala mo? Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Pinatay mo siya para ikaw ang maging pinuno.
Ano naman kung pinatay ko siya? Mahina siya! At malamang, kagaya niya, mahina ka rin! Diyan ka nagkakamali! Alam mo, pinalaki ako ng isang albularyo. Kaya, alam ko kung paano kayo lalabanan. Sige, labanan mo ako! Tayong dalawa lang! Sige! Inakala mo bang matatakot ako sa'yo? Hindi! Dahil nagkakaroon na ng komosyon sa pagitan ni Kapitan Ingo at ni Mang Gimo, naisipan ni Hiner na tumakas na lang doon. Sinubukan niyang tawagan si Mang Mario ngunit hindi niya ito magawa. Ano bang klaseng lugar to? Napakaliblib. Hindi man lang ako makasagap ng signal. Hindi. Kailangan ko makaalis dito. Kailangan mailigtas kong sarili ko. Habang kinakabahan at nag-iisip ng paraan para makaalis, naibaling ni Hiner ang kanyang pansin sa bote ng langis na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Napanganga pa siya nang magkataong nasaksihan niya kung paano ito nabasag. Kasunod noon, may mga kalabog siyang narinig sa ibabaw ng bubungan. Doc Hiner, mas maigi siguro kung tumakas ka. Ako nang bahala sa mga aswang na ito. Hindi sila karapat-dapat na tulungan. Sige mga kasama, bantayan niyo lang ang paglabas ng doktor sa bahay ng kapitan! Nagmamadaling kinuha ni Hiner ang kanyang bag. Nagpalinga-linga siya hanggang sa madako ang kanyang paningin sa isang parte ng dingding na medyo marupok na. Hindi makakatakas ang doktor na yan! Siya ang magiging alay namin sa aming Diyos! Ang Diyos na itinakwil mo! Huwag mong pakilabas si Doc Hiner! Talunin mo muna ako! Nang mga sandaling yon, nakarinig si Hiner ng mga kakaibang ingay sa labas. Bago tumakas, naisipan niyang alamin kung ano ang nangyayari doon. Sumilip siya sa siwang ng dingding at namulagat ang kanyang mga mata nang makita niyang naglalaban sina Mang Gimo at Kapitan Ingo. Hindi niya rin maiwasan ng mamangha. Gawa ng nakayang tapatan ng lakas at bilis ni Kapitan Ingo ang kakayahan ni Mang Gimo. Hindi mo makukuha, Doktor! Nandito siya para tumulong sa atin! Hindi para pag-interesan ninyo! Wala ka nang magagawa, Kapitan! Sa ngayon, makahawak na ng mga kasamahan ko ang doktor na pinagtatanggol mo! Papatayin kita at isusunod ko mga kasama mong yan! Tingnan na lang natin kung sino sa atin ang mawawala ng buhay! Nagpatuloy sa pambubuno ang dalawa. Ang ibang kasama naman ni Mang Gimo na nasa labas, umaligid na sa bahay ng kapitan. Nakaramdam na matinding kaba si Hiner. Anong gagawin ko? Kailangan makaalis ako dito. Hindi ako maaaring mamatay. Dahil nakatutok ang pansin ng mga aswang sa labanan ni Mang Gimo at Kapitan Ingo, naisipan niyang lumabas sa bahay ng kapitan. Dala ang kanyang bag, bumwelo siya at buong lakas na sinipa ang marupok na parte ng dingding. Nang magawa na niya itong sirain, mabilis siyang lumundag doon. Hindi niya alam kung may mga nakamasid sa kanya. Pero hindi na siya nag-aksaya pa ng kanyang oras. Diyos ko, ikaw na lang bahala sa akin. Kailangan ko makalis dito. Kailangan ko makauwi sa amin ng buhay. Hindi na niya nagawa pang lumingon sa bahay ng kapitan. Tumakbo siya ng mabilis, patungo sa kalsadang dinaanan nila. Habang tumatakbo, napansin niyang lumakas ang pintig ng kanyang suot na medalyon. Dahil dito, hinawakan niya ito. Agad din nagkaroon ng pag-asa si Hiner na makatakas doon, gawa ng sobrang init ng San Benitong suot niya. Sana'y gabayan mo rin ako, San Benito. Marami pa akong tao na gustong tulungan. Iligtas mo ako mula sa... Hindi na ipagpatuloy ni Hiner ang bulong niya nang sa hindi niya inaasahan may lumundag sa kanya mula sa likuran. Napansin niya ring may kung anong napigtas nang bumagsak siya sa lupa. Umangil ang nilalang, kaya sinikap niyang lingunin kung ano yon. Namulagat na lang ang mga mata ng doktor nang makita niyang isang maitim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Buhaghag din ng buhok nito at naglalaway ng malapot. Lubayan mo ako! Alis! Umalis ka sabi! Inaakala mo bang makakatakas ka rito? Hindi ka na makakauwi sa inyo. Magiging pagkain ka na rin namin. Kagaya ng ibang dayo sa lugar na ito. Sino ka? Lubayan mo ako!
Ako lang naman ang asawa ng pinuno ng mga aswang dito. Kung ganon, tama ang hinala ko. Aswang ka nga. At ikaw ang magiging alay namin bukas pagdating ng kapilugan ng buwan. Hindi, maawa kayo sa akin. Pabayaan niyong makalis ako rito. Natawa na lang si Aling Felicidad dahil sa sinabi ni Hiner. Sinubukang tumayo ni Hiner subalit umibabaw sa kanya ang aswang. Nang mga sandaling yon, kinapa ng doktor ang kanyang medalyon upang sana'y ilapit sa mukha ni Aling Felicidad. Ngunit natigilan siya nang mawaring naiwala niya ito. Sa ayaw at sa gusto mo, isasama kita sa puok alayan namin. Doon, mananatili ka hanggang bukas ng gabi. Magiging pagkain ka na bukas. Hindi niyo magagawa yan. Alam ko ililigtas ako ni Kapitan Ninggo. At paano kanya ililigtas? Isa rin siyang aswang na kagaya namin. Pinaniwala ka lang niyang mabuti siya. Parang sinakluban ng langit at lupa si Hiner. Pakiramdam niya'y wala na siyang pag-asa pang makaligtas doon. Dahil dito, pinilit niya na labanan si Aling Felicidad. Nagpambuno silang dalawa. Maliban sa lakas ng aswang, hindi rin kinaya ni Hiner ang nakakasulasok na amoy nito. Hindi mo ako kaya. Sasakaling kita hanggang sa mawala ka ng malay. Demonyo ka! Magpasalamat ka at isa kang aswang, kaya mas malakas ka! Isa pa, ang baho mo! Huwag ka lang manlaban. Tanggapin mo na lang ang kabalaran mo. Hindi ako papayag na patayin niyo ako! Teka na. Wala ka nang magagawa. Magpatianod ka na lang. Buong higpit na sinakal ng aswang si Hiner. Nung mapansin itong malapit ang mawalan ng malay ang doktor, pinakawalan niya ito. Ilang sandali pa, may mga dumating na aswang at napatitig sila sa dalawa. Nasaan na si Kima? Hawak ko na ang doktor. Makakaroon na tayo ng alay para bukas. Umangil ang mga aswang habang nakangisi. Sinubukan pang manlaban ni Hiner kay Aling Felicidad, ngunit tuluyan siyang nanghina hanggang sa nawalan na siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, naalimpungatan na lang siya dahil sa sobrang baho ng hangin na lalanghap niya. Ano ba ito? Saan ako dinala ng mga aswang? Kailangan ko makatakas dito. Iginala ni Hiner ang kanyang paningin at nawari niyang nakakulong pala siya. Nalaman din niyang wala na ang kanyang dalang bag. Napatakip na rin siya ng kanyang ilong. Gawa ng nalalanghap niya ang nakakasulasok na amoy. Nang subukan niyang tingnan ang mismong loob ng kulungan, ay nanlambot siya nang makita niya ang napakaraming katawan ng taong nabubulok doon. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili na maduwal dahil sa labis na pandidiri. Walang niya, bakit ganito ang kulungan ito? Hindi man lang nila nilinisan. May mga nabubulok na bangkay rito. Tatakas ako rito. Sinubukan ni Hiner na maghanap ng pupwede niyang daanan. Inisa-isa niya ang bawat bahagi ng kulungan sa pag-asang merong marupok na bahagi yon. Subalit kahit na nagawa na niyang itulak ang lahat ng parte ng kulungan, wala siyang natagpuang marupok at madaling sirain. Walang ano-ano, may narinig siyang lumapit doon na nag-uusap. Hindi dapat natin hayaang makatakas ang dayo. Siya ang magiging alay natin bukas ng gabi. Kaya nga, kapag nakatakas siya, tsak na mahihirapan tayong maghanap ng magiging alay natin. Paniguradong ikatutuwa ng ating Diyos ang alay natin sa Kanya. Tsak na bibigyan din niya tayo ng kadagdagang lakas, di ba? Yun ang aking inaasam. Marami na rin ang mga albularyong kalaban natin. Mabuti na nga lang at napatay natin ang tatay-tatayan ng kapitan. Ano ang balak natin kay Inga? Abayaan na lang muna natin siya. Pagkatapos ng ginawa namin sa kanya, hindi siya makakabawi ng lakas. Magpasalamat siya at siya ang kapitan dito. Kung hindi, baka naging hapunan na rin natin ang kanyang laman loob. Nandito na pala tayo sa kulungan ng Daya. Ay, Doktor! Buhay ka ba dyan? Napatitig si Hiner sa dalawa at mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang puso.
nagpasya siyang lumapit sa dalawang aswang na naroroon. Ano ba kailangan niyo sa akin? Pakawalan niyo ako dito! Mga demonyo kayo! At sino ka naman para utusan kami? Dito ka na mamamatay. Magiging pagkain ka namin bukas ng gabi. Huwag ka nang umastang makakatakas pa. Dito ka na mamamatay. Malas mo na lang dahil dito ka pinadala sa aming baryo. Anong ginawa niyo kay Kapitan Ingo? Mga walang ya kayo? Wala ka na ron. Pasalamat lang ang kapitan na yun at may awa pa kami sa kanya. Dahil kung wala na, baka nilalangaw na siya ngayon. Huwag ka mag-alala. Kung naawa kami sa kapitan namin, sa'yo, hindi. Nakatakda ka ng maging alay bukas. Pakawalan niyo ako dito! Kapag nalaman ng mga pulis at militar ang ginagawa ninyo, tsak na susugurin nila kayo rito at uubusin! Yan ay kung makakatakas ka rito. Magdasal ka na sa lahat ng santong kilala mo at baka matulungan ka nila. Milagro lang ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Pero nararamdaman kong hindi na mangyayari yan. Huwag kayo magsalita ng tapos. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na makalabas dito, babalikan ko kayo at papatayin! Huwag kang mangarap ng gising, Doktor. Ihanda mo na ang iyong sarili para bukas. Ikatutuwa naming lahat ang iyong presensya sa aming hapagkainan. Kayo ang umanda! Kung iniisip niyong basta-basta lang ninyo ako mapapatay, diyan kayo nagkakamali! Napatawa ang dalawang aswang dahil sa sinabi ng doktor. Bago sila umalis, nilibot muna nila ang kulungan upang siguraduhin walang madadaanan si Hiner. Babalikan ka namin dito. Huwag mo nang balakin pang tumakas ngayong gabi. Baka hindi ka naaabutan ng sikat ng araw. Magsasalita pa sana si Hiner upang sagutin ng aswang, subalit biglaan silang nakarinig ng ingay. Animoy may kung anong kaguluhang nagaganap. Kaya nabahala ang mag-asawang aswang. Ayun na, Gimo. Baka kung ano na nangyayari. Malakas ang kutob ko na may sumusugod sa atin dito. At sino namang mapangahas na gagawa niyan? Walang iba, kundi si Kapitan Ingo. Katapusan na nakasamaan ninyo. Paniguradong uubusin kayo ni Kapitan. Tumahimik ka, Doktor. Baka warakin ko na yung tiyan mo at tukutin ang iyong laman loob. Tayo na. Huwag natin pag-aksayan ng oras ang walang silbing doktor na ito. Dahil naging sunod-sunod ang ingay na kanilang naririnig, nabahala na ang dalawang aswang. Nagmadali silang umalis at iniwan sila Hiner na balisa pa rin at hindi alam kung ano ang gagawin. Kailangan ko makatakas dito. Hindi nila ako dapat na maging alay sa kanilang Diyos-Diyosan. Dahil sa pagiging desperado ni Hiner, ginamit niya ang kanyang buong lakas upang sirain ang kulungan. Subalit, dulot ng kanyang ginawa. Nang hina siya at halos mawala na ng malay, walang ano-ano, may naaninig siyang dalawang aswang na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nagkaroon ng hindi magandang kutob ang doktor, kaya pinilit niya ang makatras. Bilisan natin. Kailangan masira ang kulungan ito. Ha? Anong gagawin niyo sa akin? Akala ko bukas pa. Ngayon na. Ngayon mismo. Kailangan ka namin ilabas sa kulungan ito. Maawa kayo. Anong gagawin niyo sa akin? Ayoko pang mamatay. Inutusan kami ni Kapitan Ingo. Sinabihan niya kaming iligtas ka. Tayo na. Bago pa man malaman ni Nagimo na itatakas ka namin. Kung ganun, tayo na. Kailangan hindi nila tayo mahuli. Dito, dumiretso lang tayo rito. Pagkatapos ng kasuko lang nandyan sa unahan, makakarating na tayo sa kabilang baryo. O di sige, tayo na! Nanumbalik ang lakas ni Hiner nang malaman niyang ililigtas siya ng dalawang aswang. Maingat silang tumakbo upang hindi sila makita ng mga kasamahan ni Mang Gimo. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagtakbo nang biglang matigilan ng dalawang aswang. Oh, bakit kayo tumigil? Baka mahuli tayo ng mga kasama ni Mang Gimo. Nahuli na nga tayo. May nakakita sa atin at anumang oras ay susugod dito sa ating kinaroroonan. Ha? Anong gagawin natin? Baka patay na nila tayo. Kailangan ko makauwi sa amin. Mauna ka na, Dok. Kami nang bahalang humarap sa mga aswang na yan. Diretsuin mo lang ang dang ito at manghingi ka ng tulong sa kabilang baryo. Bilis! Pero paano kung mga kapanalig pala ni Mang Gimo ang mga nakatira doon? Hindi. Mga normal na tao lang din sila kagaya mo.
Sige na, doktor. Tumakbo ka na habang may oras pa. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakarinig ng mga yabag si Hiner. Kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Tumakbo siya patungo sa sinasabi ng mga aswang na napag-utusan ni Kapitan Ingo. Ipinagdarasal na lang niya ang kanyang kaligtasan ng mga oras na yon. Habang papalayo siya, may narinig siyang mga ingay na animoy asong nag-aaway. Sinubukan niyang lingunin ang kanyang pinanggalingan, subalit hindi na niya nakita pa ang mga nagligtas sa kanya. Maraming salamat, Diyos ko. Alam kong hindi niyo ako pinababayaan. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Nagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo hanggang sa magawa na niya makapasok sa kasukalan. Kahit na sobrang sakit na ng kanyang paa dahil sa pagtakbo, hindi pa rin siya tumigil. Walang ano-ano, may narinig siyang kalusko sa kasukalang yon. Sinubukan niyang alamin kung saan nagmumula ang ingay. At nahintakutan siya nang mapagtanto niyang nasa bandang likuran niya nang gagaling ang pagkaluskos. Diyos ko, ikaw na lang ang bahala sa akin. Kung talagang kapalaran ko mamatay sa lugar na ito, wala na akong magagawa. Nakinig na lang ang mga tuhod ni Hiner. Natigil na rin siya sa kanyang pagtakbo nang manghina ang mga ito. Nakita niya ang 5 pares na mga nagbabagang mga mata. Nakarinig na rin siya ng mga pag-angil. Kaya nalaman niyang mga aswang ang papasugod sa kanya. Walang utang na loob! Nandito ako sa parin niyo para tumulong sa inyo. Pagkatapos, ito ay gaganti niyo sa akin. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana ako pumayag na tanggapin ang misyon na ito para gamutin kayo. Napaangil lang ang mga aswang bilang tugon kay Hiner. Walang ano-ano, napatakbo ng mabilis ang 5 nilalang upang sugurin ng doktor. Nagpalinga-linga naman siya upang maghanap ng mapupuntahan. Subalit bigla na lang siyang napausog sa gilid nang makaramdam siya ng malakas na hangin na dumaan. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa 5 aswang at nandilat ang mga mata ni Hiner nang makita niya ang isang mabalahibong nilalang na papasugod sa kanila. Nung una, hindi niya namumukaan ng sumugod sa 5. Ngunit nang mapalingon ito sa kanya, napagtanto niya kung sino yon. Kapitan Ingo! Buong akala ko kung napano ka na. Sa halip na tumakas, nanatili ron si Hiner. Pinanood niya kung paanong labanan ni Kapitan Ingo ang 5 aswang. Nung lumaon, nagawang matalo ng kapitan ng 5 at lahat ng mga ito'y pinaslang niya. Nag-alinlangan naman si Hiner kung lalapit siya sa kapitan. Kaya si Kapitan Ingo na lang ang humakbang ng papalapit sa kanya. Doc Hiner, kailangan niyo makatakas. Hindi titigil si Nagimo hanggat hindi kanila nakukuha. Bakit naman po? Saan ako pupunta, Kapitan? Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Hindi kanila titigilan dahil markado ka na at nakatakda ka ng ialay sa kanilang Diyos. Sige na, Doktor. Tumakas ka na at ako nang bahala rito. Pero kailangan mapatay natin ang lahat ng kagrupo ni Mang Gimo. Tutulungan kita, Kapitan. Wag na. Pabayaan mo na lang akong tapusin ang gulong ito. May atraso sa akin ang Gimo na yun at kailangan ko siyang pagbayarin. Pero baka kung ano pa mangyari sa inyo masyadong marami ang kanyang mga kasama rito. Hindi ako natatakot. Magkatulad lang kami. Aswang siya at aswang din ako. Ngayon, sa paghaharap namin, malalaman namin kung sino talaga ang mas malakas. Pabayaan niyo akong tulungan kayo sa labang ito. Pero tulungan niyo ako matuto kung paano makipaglaban. Ngayong nandito na ako sa baryo niyo, kasali na ako sa gulong na mamagitan sa inyo ni Mang Gimo. Kapitan Ingo, tutulong ako. Subalit anong magagawa mo? Isang simpleng tao ka lamang. Samantalang ang mga kalaban natin ay mga mababangis na aswang. Iligtas mo na lang ang iyong buhay. May naghihintay pa sa pag-uwi mo. Samantalang ako, wala na akong kamag-anak. Dahil sa sinabi ni Kapitan Ingo, naisip ni Hiner ang kanyang lolo Guado. Napagtanto niyang merong punto rin ang winika ng kapitan sa kanya. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, nakapagdesisyon na ang doktor kung ano ang kanyang nararapat na gawin. Sige Kapitan, habang may oras pa, aalis ako sa baryong ito. Ipagdarasal ko na sana magawa niyong talunin ang grupo ni Mang Gimo. Maraming salamat, Doktor.
At pasensya ka na at itong kinahinatnan mo rito sa aming baryo. Wala ho kayong kasalanan, Kapitan. Alam kong gusto mo lang din sana na mapabuti ang iyong nasasakupan. Nung mga panahong yon, nagpaalam na si Hiner kay Kapitan Ingo. Agad ding tumakbo ang kapitan para puntahan ang iba pang mga aswang na kakampi ni Mang Gimo at ni Aling Felicidad. Napatakbo na lang din ng doktor patungo sa kabilang baryo. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagtakbo nang may makita siyang kumikinang sa bandang unahan niya. Nilapitan niya yun at nanlamig siya dahil doon. Ang medalyon ng San Benito. Ito ang mismo ibinigay sa akin ni Lolo Kinuha niyang medalyon at agad na isinuot. Ipagpapatuloy na sana ni Hiner ang pagtakbo nang biglang sumagi sa isipan niya si Kapitan Ingo. Tila may nagtutulak sa kanyang tulungan nito. Kaya minabuti niyang bumalik. Hindi ako papayag na manalo ang grupo ni Gimo at Felicidad. Kailangan matulungan ko si Kapitan. Habang tumatakbo siya, nakakaramdam siya ng init sa kanyang katawan. Pumipintig din ng kanyang medalyon. Kaya alam niyang ginagabayan siya nito. Walang ano-ano, may nakita siyang dalawang aswang na tila rumoronda doon. Manda kayo, gaganti ako dahil sa pagkulong niyo sa akin. Nagpalinga-linga si Hiner upang maghanap ng pupwede niyang maging panlaban sa mga aswang. Ilang sandali pa, may nakita siyang pinatulisang kawayan na nakasandal sa isang puno. Maingat niyang nilapitan ang naturang puno saka kinuha ang matulis na kawayan. Kailangan makahanap ako ng paraan na mapaslang ang dalawang aswang na yan. Habang nagmamatsyag sa mga aswang, iniwan ng isa ang kanyang kasama. Hindi na inaksaya pa ni Hiner ang pagkakataon. Bumelo siya at bago pa man makalingon sa kanya ang aswang, buong lakas niya itong sinibat. Tumarak ang kawayan sa likuran ng aswang at naging rason ito para bumagsak siya sa lupa. Yan ang nararapat sa inyo. Ang mga kagaya nyo, walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Bago nilapitan ng doktor ang aswang, nagpalinga-linga muna siya sa paligid para tingnan kung may ibang nilalang na naroroon. Nang mawari niyang hindi pa nakakabalik ang kasama ng aswang, nilapitan niya ito. Nakita niyang may itak yun. Kaya kinuha ito ni Hiner. Ang dapat sa inyo mamatay. Kayo na nga ang gusto kong tulungan. Ito pa talagang igaganti nyo. Di ako papayag na maging alay nyo bukas ng gabi. Noon din mismo, inundayan ni Hiner ng pagtaga ang leeg ng aswang hanggang sa humiwalay na ang ulo nito sa katawan nito. Hinugot din niya ang matulis na kawayan at minabuting hanapin pa ang ibang mga aswang. Sadyang nagbago na ang pananaw ni Hiner. Dahil sa mga nakakatakot na pangyayari sa kanya, naging palaban na siya upang mabuhay. Tutuloy na sana siya sa pagpunta sa mga kabahayan nang maramdaman ni Hiner na tila may pumipigil sa kanya. Subalit nang marinig niya ang boses ni Kapitan Ingo, nagpasya siyang dumiretso at isang tabi kung anuman ang kanyang nararamdaman. Pagkarating niya roon, nakita niya ang kapitan na napapaligiran ng mga aswang kasama ni Mang Gimo. Hindi ka na sana bumalik pa rito, Doktor. Alam mo naman ang delikado ang baryo namin. Nagkaroon ka na ng pagkakataon para tumakas. Hindi mo na sana yung sinayang. Bumalik ako para tulungan ka, Kapitan. Ang mga kagaya nila ay hindi dapat nabubuhay rito. Kaya kong labanan ng mga ito. Mas iniisip mo na lang sana ang sarili mo. Pasensya na, Kapitan, pero hindi matim ng konsyensya ko na iwan kayo rito. Samantalang ako, ligtas. Kung gayon, ihanda mo ang iyong sarili. Hindi lamang ang mga ito ang ating makakalaban. Marami pa silang kaanib ni Gimo at Felicidad. Ibinaling ng ibang aswang ang kanilang pansin sa doktor. Napahawak naman ng mahigpit si Hiner sa kanyang anting-anting. Ganon din sa kanyang itak at kawayang sibat. Walang ano-ano, sumugod sa kanya ang tatlong aswang. Pinaligiran siya ng mga ito at naghanda sila sa kanilang pag-atake. Mag-iingat ka, Doc Hiner! Oo, Kapitan. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Hindi ako takot sa mga ito. Dahil sa anting-anting, nagkaroon siya ng kakaibang lakas ng loob at tapang. Huwag mong hayaang maisang ka na kanilang daya. Kung ano man ang makita mo sa paligid, ay huwag mong intindihin. Ituon mo ang pansin mo sa kanila. Oo! Napaangil ang tatlong aswang.
Suminghot sila sa direksyon ng doktor at mas lalo pang naging mabalasik ang kanilang muka. Napatitig pa si Hiner kay Kapitan Ingo at nakita niyang nilalabanan na nito ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Kayo! Ano pang hinihintay nyo? Sumugod na kayo sa akin! Pagkawika ni Hiner ng mga katagang yon, mabilis na humakbang ang isang aswang para sugurin siya. Napailing naman ng doktor at nag-init ang kanyang pakiramdam. Nang malapit na ang aswang, buong lakas nitong itinarak sa nilalang ang matulis na kawayan. Tinamaan ng aswang sa tiyan na naging dahilan para saglit itong matigilan. Lalapitan sana ni Hiner yon upang tagain, subalit lumundag ang dalawang nilalang upang pigilan siya. Di ako papayag na manalo kayo sa labang ito! Iwinasiwas ng doktor ang kanyang itak, kaya naging maingat ang aswang sa paglapit ng husto sa kanya. Nang mawari niyang nag-aalangan ng dalawa, nagpasya si Hiner na gilitan sa leeg ang aswang na nasa harapan niya. Nasa likuran mo ang dalawa, Doc! Talagang patraidor kayo kung umatake ha! Itong nararapat sa inyo! Hinugot niya ang kawayang matulis at agad na ipinihit ang kanyang katawan sabay palo sa dalawang aswang. Tinamaan ng isa sa kanila na naging dahilan para mabuwal ito sa lupa. Ang isa naman ay napatras, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Hiner para sibatin yun sa dibdib. Ganyan nga, Doc! Huwag mong kaawaan ang mga aswang na yan! Salot ang mga yan dito sa ating bayan! Sila ang mga uri ng aswang na hayok sa laman ng tao! Kaya nga ho, Kapitan, papatayin ko ang mga aswang na ito! Walang pagdadalawang isip na tinaga ni Hiner ang leeg ng aswang na may nakatarak na kawayan sa dibdib. Saktong pagkataga niya, nakarinig siya ng yabag sa likuran niya. Bahagya siyang napalingon at nang makita niyang papasugod sa kanya ang isang aswang, sinalubong niya rin ito ng pagtaga. Tinamaan sa muka ang aswang, kaya natigilan ito at napaungol. Noon din, hinugot ng doktor ang sibat na nakatarak sa dibdib ng isa sa mga aswang. At itinarak din ito sa lalamunan ng nilalang na may sugat sa muka. Maubos kayo at wala na magiging salot sa mga taong naninirahan ng tahimik dito! Pagkabagsak ng aswang, nagpasya si Hiner na lapitan si Kapitan Ingo upang tulungan. Mas dumami pa ang mga aswang na umaligid sa kanila ng mga oras na yon, kaya mas lalo silang naging alerto. Napangisi naman ang mga aswang at mas naging agresibo sila. Dahil dito, nilabanan sila nila Kapitan Ingo at Hiner. Kapag naubos natin ang mga ito, kailangan ko nang harapin si Nagimo at Felicidad. Tutulungan kita, Kapitan! Baka kung ano pa mangyari sa iyo eh. Sige lang, pero kaya ko silang dalawa. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Pero kailangan mo pa rin ako, Kapitan. Paniguradong mas marami pa ang mga aswang na makakaharap mo kung ikukumpara rito. Basta, kung ako sa'yo, pagkatapos nito iligtas mo na ang sarili mo. Teka, may suot kang makapangyarihang medalyon? Kung hindi ako nagkakamali, yan ang tinatawag nilang San Benito. Opo, tama kayo, Kapitan. Ito ang bigay sa akin ng lolo ko. Kung gayon, mapalad ka dahil may gumagabay sa'yo. Hindi ka basta-basta matatalo ng mga aswang. Ingatan mo yan. Dahil dyan, alam ko magagawa mo makaligtas mula sa grupo ni Nagimo at Felicidad. At magagawa ko rin tulungan kayo para maipanalo ang labang ito, Kapitan. Hindi nakasagot ng Kapitan. Itinoon nila ang kanilang pansin sa pakikipaglaban sa mga aswang na naroroon. Kalaunan, lahat ng mga nilalang ay nagawa nilang pabagsakin. Bugutan mo ng ulo mga yan. Kailangan masiguro natin hindi na sila mabubuhay ulit. Sige, Kapitan. Sandali lang po. Isa-isang pinugutan ni Hiner ng ulo ang mga aswang. Naituon niya ang kanyang pansin sa kanyang ginagawa. At nang ibaling sana niya ang kanyang pansin kay Kapitan Ingo, panandalian siyang natigilan nang malaman niyang wala na ito roon. Paniguradong pinuntahan na ni Kapitan Ingo si Namang Gimo at Aling Felicidad. Talagang malakas ang loob ng dalawang yan, ha? Tutulungan ko ang Kapitan. Hindi ako papayag na matalo nila si Kapitan Ingo. Dahil hindi alam ni Hiner kung saan nagpunta ang kanyang kasama, nagpasya siyang gumala na lang sa paligid. Binitiwan niya ang matulis na kawayan at minabuting itak na lang ang kanyang dadalhin. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng mga kaluskos. Dahil dito, napatago siya sa mga halaman.
Iginala ng doktor ang kanyang paningin sa paligid at nakita niya ang 3 aswang na nagmamadali. Saan kayo pupunta? Nasaan si Nagimo at Felicidad? Natigilan ng 3 aswang. Pagkakita nila kay Hiner, mas lalong nagbaga ang kanilang mga mata. Umangil na rin sila at naganda upang sugurin ng doktor. Napansin naman ni Hiner ang pananabik sa mga aswang, kaya napahaplos siya sa kanyang medalyon. Hinawakan din niya ng mahigpit ang kanyang itak at naganda na rin upang labanan ng 3 aswang. Sabihin niyo sa akin, nasaan na sila? Magbabayad sila sa ginawa nila sa akin. Hindi na mangyayari ang iyong sinasabi. Ngayong gabi pa lang, mamamatay ka na. Hindi ka na aabot bukas para sa pag-aalay. Hindi ako natatakot sa kagaya ninyo. Kaya ko kayong talunin kahit na mag-isa lang ako. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayabangan mo, Doktor. Hindi ako nagyayabang. Alam ko lang kung ano ang kapasidad ninyo sa laban. At alam ko na mahinang uri kayo ng aswang. Tingnan natin, mga kasama. Alam na ninyo kung anong gagawin natin dyan sa taong yan. Umangil ang mga aswang at sa isang pagkisap ng mga mata ni Hiner, sumugod ang mga ito. Hindi naman nakaramdam ng kahit nakatiting na takot ang doktor. Ang tanging nasa isipan niya ay may gabay siyang medalyon na handang sumaklolo sa kanya sa lahat ng sandali. Maliksi naman ang mga aswang. Hindi natinag sa kanila si Hiner. Kinalaban niya ang mga ito at sa tulong ng bertud na mula sa kanyang suot na medalyon, nag-ibayo rin ang kanyang liksi at lakas. Kahit na ilan pa kayo, hindi ako magpapatalo sa kagaya ninyo. May medalyo ka lang na San Benito, kaya hindi kami gaanong nakakalapit sa'yo. Pero huwag ka, matseksepo ka rin namin. Pagkawika ng aswang na yon, lumundag siya upang sugurin si Hiner. Nakita naman ng doktor ang ginawa ng aswang. Kaya nang malapit na itong bumagsak sa kanya, buong lakas niyang tinaga ang naturang nilalang. Napaangil na lang ang 2 aswang nang makita nilang tumilapo ng ulo ng kanilang kasama at bumagsak sa lupa ang kanyang katawan. Yan ang dapat na mangyari sa inyong lahat. O ano na, sumugod na kayo sa akin at na magkaalaman na. Umangil ang mga nilalang at sabay silang umatake kay Hiner. Hindi natinag ang doktor at bumuelo siya at sinipa ang isang aswang. Agad namang siyang sinunggaba ng isa, kaya sinikap niya ang makapiglas. Nang hindi ito nagawa ni Hiner, minabuti niyang tagain na lang ang braso ng aswang. Kasunod nito, tinaga siya sa liig ng doktor. Bumagsak ang aswang sa lupa at bumulwak ang dugo nito. Pupugutan na sana ng ulo yun ni Hiner, ngunit naramdaman niyang gumalaw ang isang aswang. Ano? Aatakihin mo ako sa likuran ko? Duwag ka ba? Di ka lang mahina, duwag ka rin! Umangil ang nilalang at palundag na umatake kay Hiner. Napailing naman ang doktor. Hindi niya inaasahan na magiging liksi at lakas ng naturang aswang. Kaya nabuwal siya sa lupa at nabitiwan niya ang kanyang itak. Agad ding umibabaw sa kanya ang aswang. Sinubukan niya itong sakalin ngunit napansin ni Hiner na nag-aalinlangan ng aswang. O ano? Natatakot ka ba? Dahil sa suot kong medalyon? Tama nga ako! Duwag ka! Kung natatakot ka, itong dapat sa'yo! Kahit nahirap man siya sa kanyang sitwasyon, sinikap ng doktor na mahawakan ang medalyon niya. Agad din niyang inilapit yun sa mukha ng aswang. Kaya nataranta ito at napatakip ng kanyang mga mata. Itong San Benito lang pala katapat mo eh. Ngayon, alam ko nang tama si Lolo. Magagamit ko talaga ito laban sa mga nilalang na kagaya ninyo. Buong lakas na itinulak ng doktor ang aswang at nang mapalumpas ito sa lupa, nagmamadaling dinampot ni Hiner ang kanyang itak. Susugod pa sana sa kanya ang aswang ngunit tinaga niya na ito sa ulo. Ang dapat sa'yo ay ikinakalat ang utak sa lupa. Hindi na kita bubuhayin pa. Muling tinaga ni Hiner ang ulo ng aswang. Sa pagkakataong yon, tuluyang nabiyak ang ulo ng aswang. Bumagsak ito sa lupa at nagkalat ang kanyang utak. Nang masiguro ni Hiner na patay na ang naturang aswang, napagpasya niyang alamin kung saan nagpunta si Kapitan Ingo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng ingay sa hindi kalayuan. Parang
may kaguluhang nagaganap dun ha. Paniguradong naroon lang si Kapitan Ingo at maging si Namang Gimo. Hinanap niya ang kinaroroonan ni Kapitan Ingo. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Muli ring uminit ang suot niyang medalyon, kaya napagtanto niyang may panganib na nakaamba sa kanya. Walang ano-ano, may narinig siyang mga yabag na papalapit sa kanya. Lumakas ang kabog ng puso ni Hiner, kaya inihanda niya ang kanyang itak. Nanlumo na lamang siya nung mawari niyang kung sino ang papalapit sa kanya at nang makita niya ang sitwasyon noon. Ha? Kapitan Ingo, anong nangyari sa inyo? Doc Hiner, natalo ako ni Nagimo at Felicidad. Hindi ko kinaya ang kanilang puwersa dahil marami sila. Nasaan na sila? Igaganti ko ho kayo. Pero bago yan, hayaan niyo kong gamutin kayo. Maghanap muna tayo ng mapagtataguan. Huwag na, Doc Hiner. Nararamdaman kong malapit na akong mamatay. Pero kailangan niyo mabuhay, Kapitan. Kailangan natin magapi ang mga aswang na yun. Hindi ko kakayanin na mag-isang labang ito. Ligtas mo na lang ang sarili mo. Tumakas ka na habang meron ka pang oras, Doc Hiner. Sinubukang alalayan ni Hiner si Kapitan Ingo. Nang magsisimula na sana silang pumunta sa masukal na bahagi para magtago, nakarinig sila ng mga ingay na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nandito na sila. Paniguradong nasundan na tayo. Anong gagawin natin, Kapitan? Mas maigi kung tumakas ka na, Doc. Wala kang kinalaman sa gulong nangyayari rito. Iligtas mo ang iyong sarili. Hindi, Kapitan. Kung aalis ako, paniguradong dadami pa mabibiktima ng mga aswang na yan. Kailangan mawala silang lahat. Pero hindi mo sila kaya. Masyado kang mahina para kalabanin ng mga mababagsik na aswang na yon. Makakaya ko sila. Meron akong medalyon ni San Benito na siyang gagabay sa akin. Parehong nagulat ang doktor at kapitan na makita nila ang napakaraming aswang na papalapit sa kanila. Naroon din si Mang Gimo at Aling Felicidad na mabalasik ang titig sa kanilang dalawa. Alam nilang kakaunti na lang ang kanilang oras, kaya nabahala sila. Tumakas ka na, Doc! Bilisan mo! Hindi! Lalabanan ko mga yan! Kung talagang yan ang pasya mo, meron akong suwestyon sa'yo. Ano yung, Kapitan? Ikaw ang magmana ng aking mutya ng pagiging aswang. Kapag naging aswang ka na, magiging mas maliksi ka at mas malakas. Makakaya ko na silang talunin yan, Kapitan? Oo, pero kailangan mong bitiwan ang medalyon mo. Magiging limitado ang kakayahan mo bilang aswang kapag suot mo yan. Pero proteksyon ko ito. Baka kung mapano ako kapag binitiwan ko ito. Kailangan mo magtiwala sa kakayahan mo. Baka ikapahamak mo pa ang pagkakaroon ng medalyon na yan kapag naging isa ka ng aswang. Sige, Kapitan. Nakahanda na ako. Total kung hindi ko gagawin yan mamamatay rin ako. Bahala na. Bibitiwan ko ng medalyon na ito at yayakapin ang pagiging aswang. Noon din, hinubad ni Hiner ang suot niyang medalyon na San Benito. Nakaramdam pa siya ng pagdadalawang isip sa kung ano man ang magiging kahihinatnan ng ginawa niya. Pero inisip na lang niya ang sinabi ng kapitan. Kung tutuusin, kahit maging aswang siya tulad ni Kapitan Ingo, naging aswang na mabait. Sige na, Doc Hiner. Ilapit mo sa akin ang bibig mo at ipapasa ko sa iyo ang aking mutya. Sige po, ito na, Kapitan. Kapag naipasa ko na ito sa iyo, magiging isa kang ganap na aswang. Nahanay ako sa mga sinauna, kaya mas malakas ako kaysa sa ibang aswang na naririto. Sadyang panahon ko na lang din sigurong magpahinga at may edad na ako. Kaya nagawa kong talunin ni Nagimo at Felicidad. Ngunit ikaw ay mas bata at mas malakas. Bagyang ibinuka ng kapitan ang kanyang bibig. Ilang sandali pa, may lumabas ng maitim na bagay sa bunganga ni Kapitan Ingo. Namulagat na lang ang mga mata ni Hiner nang biglang lumipat sa kanya ang mutya. Dumausos agad ito sa kanyang lalamunan, kaya napaubo siya. Dok, ngayong magiging aswang ka na, iisa lang ang aking hiling. Huwag kang titikim ng karne at dugo ng tao. Hahanap-hanapin mo yan hanggang sa kamatayan mo kapag nagkataon. Sige po, masusunod do, Kapitan. Naging panay ang pag-ubo ni Kapitan Ingo at hirap na rin siyang makahinga.
Walang ano-ano. Anong akala mo, Ingo? Makakatakas ka? Mamamatay ka na ngayon! Kasama ng doktor na pinoprotektahan mo! Demonyo kagi mo! Pagiging tahimik lang ang baryong ito. Kung wala na kayong mga aswang. Wala man kami, pero mauuna ka! Nararamdaman ko na ang kamatayan mo, Ingo! Nakahanda na akong mamatay. Pero alam kong hindi ka pa handa sa kung anumang mangyayari. Anong ibig mo sabihin? Hindi sumagot si Kapitan Ingo. Sa halip, tumawa lang ito hanggang sa tuluyan na siyang nalagutan ng kanyang hininga. Kapitan Ingo! Kapitan! Tatapusan mo na, Doktor. Ngayon wala ka ng kakampi. Magiging hapunan ka na namin. Pinahirapan mo kami kaya hindi ka na namin paabutin hanggang bukas! Sige, kayo ang bahala sa kung ano man ang inyong gagawin. Alam kong wala na akong takas sa inyo. Tatanggapin ko na lang kung ano man ang magiging kapalaran ko. Mabuti naman at naisip mo yan. Sige mga kasama, paligiran niyo ang doktor na ito! Siguraduhin hindi na makakatakas! Umangil ang ibang mga aswang bilang tugon kay Mang Gimo. Noon din, napakuyom ng kanyang kamay si Hiner. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin upang maging isa siyang ganap na aswang. Huliin niyo ang doktor na yan! Tawagin din ang iba pang natitirang aswang dito at pagsasaluhan natin ang katawan niya! Sige, mas maigi kung papatay na lang ninyo ang lalaking yan. Ang sino bang makakapatay sa doktor, sa kanya na ang puso nito! Tingnan na lang natin kung magagawa nyo! Nagkanya-kanya na sa paglapit kay Hiner ang mga aswang. Ang bawat isa sa kanila ay nag-asam na siyang makakahuli at makakapatay sa kanya. Nang mga panahong yun, nakaramdam na ng kakaibang init sa buong katawan si Hiner. Tila may kung anong puwersang nais na lumabas mula sa kanya. Dulot ng panganib na nakaamba, hinayaan niya kung anumang nangyayari sa kanyang katawan. Nagulat na lang siya nang biglang magbago ang kanyang anyo at naging kagaya siya ng mga aswang na nakapaligid sa kanya. Ngayon, tingnan natin kung ano magagawa nyo. Sige, lumapit kayo sa akin. Anong nangyari sa'yo? Bakit naging isa kang aswang? Huwag mong sabihin na! Tama kayo, isa na nga akong aswang. At nais ko lang ipagbigay alam sa inyo na naipasa ni Kapitan Ingo ang bertod ng pagkaswang niya sa akin. Namulagat ang mga mata ng mag-asawang aswang dahil sa kanilang nalaman. Napangisi naman si Hiner at tinikayat pa ang mga aswang na nakapaligid sa kanya na sunggaban siya. Huwag kayo matakot! Ipinasa lang sa kanya ang mutya, pero hindi siya kasing lakas ni Ingo! Sugurin niyo yan! Kung nagawa nating talunin si Ingo, kaya rin nating talunin ang kanyang bagong yanggaw! Dahil sa sinabi ni Mang Gimo at Aling Felicidad, nabuhayan ng loob ang mga aswang na nakapaligid kay Hiner. Iginala naman ng doktor ang kanyang paningin sa mga aswang na naroroon. Walang ano-ano, sumugod sa kanya ang 5 aswang. Kinabahan si Hiner. Subalit nang maalala niyang sinabi ni Kapitan Ingo, isinantabi niya ang kanyang pag-aalinlangan. Uubusin ko kayo! Pagsisisihan niyo kung bakit ginawa niyo sa akin to at maging kay Kapitan Gimo! Huwag niyong pakinggan ang linya niya! Mas alalahanin niyo ang sinabi namin! Nilabanan ni Hiner ang 5 nilalang na umatake sa kanya. Nung una, nanibago pa siya sa kanyang katauhan. Subalit nang lumaon ay nasanay na rin siya. Gamit ang kanyang kakaibang lakas at liksi, naging madali lang sa kanya ang pabagsakin ng 5 aswang. Tiniyak ni Hiner na hindi na mabubuhay pa ang mga yon sa pamamagitan ng pagbali sa kanilang leeg. Kapag naubos ko ang mga alipores ninyong ito, kayong dalawang susunod ko! Hindi kami natatakot sa kagaya mo! Kaya ka naming patayin! Tingnan na lang natin kung makakaya nyo! Umangil ang iba pang aswang na nakapaligid sa kanya. Walang ano-ano, sabay ang mga itong umatake sa kanya. Alam ni Hiner na mahihirapan siya kung pagtutulungan siya ng lahat ng yon, kaya minabuti niyang mag-isip ng paraan para malabanan ng mga yon. O ano? Anong gagawin mo ngayon? Sige mga kasama! Kuyugin ang doktor na yan! Umangil ang mga aswang at sabay nilang kinuyog si Hiner.
wala namang nagawa si Hiner kundi ang labanan ng mga yon. Dahil biglaan ang ginawa ng mga aswang, minabuti niyang ibalibag ng paisa-isa ang mga aswang. Maging siya ay namangha dahil sa nag-ibayo ang kanyang lakas. Ano ba? Magpapatalo ba kayo sa bagong yanggaw na yan? Sugurin niyo siya at patayin! Pagkawika ni Aling Felicidad, sumugod ang 3 aswang kay Hiner. Nilabanan ng mga yun ng doktor. Subalit habang abala siya sa pakikipagtunggali, ay umatake rin ng iba pang mga aswang sa kanya. Kung inakala niyong susuko ako, nagkakamali kayo. Hindi ko sasayangin ang ipinagkaloob sa akin ni Kapitan Ingo. Pagkawika niya ng mga katagang yun, bagya siyang napayuko. Inisip niyang maging isa siyang malaking aso at makalipas lang ng ilang sandali, naramdaman niyang nagbago ang kanyang anyo. Mas naging mabilis ang kanyang paggalaw at inatake niya ang lahat ng mga aswang na umaaligid sa kanya. Hindi inaasahan ng mga aswang ang kanyang gagawin, kaya naging madali para kay Hiner ang sagpangin ng mga yun at ibalibag. Noong mabuwal na sa lupa ang lahat ng mga tauhan ni Mang Gimo at Aling Felicidad, muli siyang nagpalit ng anyo patungo sa mabalahibong tao. Hindi niyo inaasahan ang gagawin ko, hindi ba? Ngayong gabi, iisa lang sa atin ang matitirang buhay. At ako yun! Huwag kang pakasiguro. Doktor na bagong yanggaw. Baka kainin mo ang mga sinasabi mo. Bago pa man sisikat ang araw, pagpipiestahan na namin ang iyong laman loob. Yan ni kung magagawa niyo akong talunin. Parehong napaangil si Mang Gimo at Aling Felicidad. Naging mabalasik ang kanilang muka at nagsimula silang maglaway habang nakatitig kay Hiner. Kung inaakala mong matatalo mo kami, diyan ka nagkakamali. Hindi pa na ipapanganak ang taong gagapi sa amin. Malas mo lang, doktor, at dito kayo pinadala. Ngayon, magiging isa ka na lamang alaala sa mga taong nagmamahal sa'yo. Diyan kayo nagkakamali. Kayong magiging alaala na lang. Hindi ako aalis sa baryong ito hanggat hindi ko kayo napapatay. Napatawa ang mag-asawang aswang sa sinabi ni Hiner. Noon din, sinabihan ni Aling Felicidad si Mang Gimo na sugurin si Hiner. Napatango naman ang lalaking aswang at tumakbang ito upang lapitan ng doktor. Katapusan mo na, doktor! Hindi pa nagsisimula ang laban natin. Huwag mong madali ng iyong kamatayan. Sinasabi ko lang kung ano magiging kapalaran mo sa aking mga kamay. Puro kasatsat! Nang makita ni Hiner na ilang hakbang na lang ay makakalapit na si Mang Gimo sa kanya, minabuti niyang salubungin na lang ito. Nagbuno silang dalawa at nagtagisan ng kanilang lakas. Hindi ako magpapatalo sa kagaya mo! At hindi rin ako papayag na magapi mo. Nandito ako para sana tumulong sa inyo eh. Pero anong ginawa nyo, ha? Wala kaming pakialam sa'yo. Kahit na sino mang dayong tumutungo rito ay hindi na nakakaligtas pa. Kung may makakatakas man, maswerte sila! Nang lumaon, dahil sa kanilang pagbubuno, pareho silang bumagsak sa lupa. Nagawang makaibabaw ni Hiner sa aswang, kaya sinikap ng aswang na ipihit ang kanyang katawan para mabaliktad ang sitwasyon. Noong mapansin ni Hiner na malapit ang magawa ni Mang Gimo ang kanyang nais, minabuti niyang sakalin ito ng ubod ng higpit. Inakala mo ba makakaya mo ko? Ipaghiganti ko si Kapitan Ingo! Felicidad! Tulungan mo ko! Dahil sa sinabi ng aswang, napalingon si Hiner kay Aling Felicidad. Napalunok siya ng kanyang laway at bagyang nabahala. Nakita niya kasing nakalutang sa ere si Aling Felicidad at nakabuhaghag ang kanyang mga buhok. Kahit ano pang anyo nyo, hindi ako natatakot! Napangisi lang kay Hiner si Aling Felicidad. Lumakas ang kabog ng puso ng doktor nang mapansin niyang naghahanda ang babaeng aswang upang sugurin siya. Ilang sandali pa, napaangil yun at mabilis na lumusob sa kanilang pwesto. Upang makailag, gumulong si Hiner at naiwang nakahandusay roon si Mang Gimo. Gimo, asawa ko! Walang iyakang doktor ka! Patayin mo ang doktor na yan. Kung hindi siya dumating dito sa ating lugar, hindi siya na mangyayari sa atin to. Kumalma ka lang, gagamutin kita pagkatapos kung mapaslang ang bagong yanggaw na yan! Sinipat ni Hiner si Mang Gimo at nakita niyang may mga sugat ito.
Naisip niyang kung hindi siya gumulong, baka tumarak sa katawan niya ang mga buhok ni Aling Felicidad. Papatayin kitang aswang ka! Wala nang silbi ang pag-aalay namin bukas! Hindi ko mapapalampas itong ginawa mo! Anong pinagsasabi mo riyan? Wala akong ginawa! Kung hindi dahil sa'yo, hindi nasugatan ng aking asawa. Tinamaan siya sa lalamunan at bumubulwak ang dugo niya. Magbabayad ka! Abay, hindi ko kasalanan kung ano man ang nangyari kay Mang Gimo. Huwag mo akong sisihin sa iyong kabobohan. Kasalanan mo yan eh. Buhok mo yung tumusok sa lalamunan niya eh. Napaangil si Aling Felicidad dahil sa sinabi ni Hiner. Yumuko ang aswang habang ang kanyang buhok ay nakabuwaghag sa ere at gumagalaw-galaw pa. Ilang saglit pa, pagkapang itong sumugod kay Hiner. Dahil alam ng doktor na buhok ang gagamitin ni Aling Felicidad para atakihin siya, minabuti niyang mag-ingat sa kanyang mga galaw. Iniwasan niya ang mga hibla ng buhok ng aswang. Subalit dahil sa kanyang ginawa, naging mabilis ang paggalaw ni Aling Felicidad at namulagat na lang ang mga mata ni Hiner nang makalapit na sa kanya ang aswang. Ay kita! Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Gimo! Kayo ang papatayin ko! Pagbabayaran yung ginawa nyo kay Kapitan Ingo! Nararapat lang naman yon sa kagaya niyang traitor! Wala siyang ibang inisip kung hindi ang kabutihan ng mga taong nakatira sa baryong ito. Kahit na, ang mga kagaya niya ay dapat na mamatay! Kung yan ang paniniwala mo, sige! Pero sisiguraduhin ko rin mamamatay kayo! Mabilis na humakbang si Aling Felicidad. Aatras pa sana si Hiner ngunit bigla siyang pinaluputan ng mga hibla ng buhok ng aswang. Halos maduwal pa ang doktor dahil nakakasulasok ang amoy ng buhok ni Aling Felicidad. Walang ano-ano, gumalaw ang mga hibla nito at maraang pumasok sa butas ng mukha ni Hiner. Tinabig naman ng doktor ang mga buhok na yon at sinubukang itulak si Aling Felicidad. Subalit bago pa man niya magawa ito, tuluyan na siyang nilingkis ng mga hibla ng buhok ng aswang. Mamamatay ka na! Hihigupin ko ang lakas mo! Kinutuban ng hindi maganda si Hiner. Naramdaman niyang nangihina siya. Kaya nalaman niyang seryoso ang aswang sa sinabi nito. Dahil doon, humugot siya ng kanyang lakas at tinansya ang lakas ng mga hibla ng buhok na nakapilipit sa kanya. Hindi mo ako kaya! Mas malakas ako kaysa sa'yo! Tingnan mo kung anong gagawin ko! Noon din, iniangat ni Hiner ang kanyang mga kamay. Naputol ang buhok ng aswang dahil sa kanyang ginawa at halos kalahating dangkal na lang ang haba nito. Pinagbababaklas din niya ang mga hibla na nananatiling nakapulupot sa kanyang katawan. Gawa nun, napahiyaw si Aling Felicidad. Hindi nito inaasahan ang magiging lakas ni Hiner na mga oras na yon. Kakalbuhin kitang aswang ka! Tingnan na lang natin kung magagamit mo pa ang buhok mo! Magsasalita pa sana si Aling Felicidad, subalit buong lakas na hinila ni Hiner ang kanyang buhok. Sinubukan pang sunggapan ng aswang ang doktor ngunit tinatabig niya ang kamay ng babae. Itong nararapat sa'yo! Matutok lang pati ang anit mo! Hindi ko papayagan kung ano man ang nais mo! Ito rin ang dapat sa mga kagaya mo! Kinalmot ni Aling Felicidad si Hiner at nasugatan ito sa muka. Kasunod nun, sinubukang dukutin ng aswang ang puso ng doktor. Subalit bago pa man niya magawa ang kanyang masamang binabalak, buong lakas siyang iniangat ni Hiner sa ere habang hawak ang natitirang buhok niya. Pakawalan mo ka! Pakawalan mo ka, Dayo! Ayoko! Pakakawalan kita pero sisiguraduhin kong patay ka na! Ilang beses pang sinubukang sunggaban ng aswang si Hiner pero nagawa nitong ilihis ang kanyang katawan. Nang mapansin niyang malapit nang makapiglas si Aling Felicidad, buong lakas niya itong ibinalibag. Pagkabagsak ng aswang sa hindi kalayuan, tumakbo si Hiner upang lapitan agad yun. Buong lakas niyang sinipa si Aling Felicidad kaya napalumpasay ito sa lupa. Kulang pa yan sa mga ginawa niyo. Alam kong marami na kayong nabiktima at hindi na ako papayag na mangyari pa ulit yun. Isinusumpa ko, hindi ka magtatagumpay ngayong gabi. Walang silbi ang sumpa niyo. Ngayon, magiging pataba ka na sa lupa. Pagkabangon ng aswang, agad ding sinunggaban ni Hiner yon. Papalagpasan na si Aling Felicidad ngunit binuhat na siya ng doktor. Kung natalo niyo si Kapitan Ingo, titiyakin kong mananalo ako sa labang ito. Isinusumpa kita,
hindi magiging masaya ang buhay mo at kahit saang dako ka man magpunta, hahabulin ka ng mga aswang na kagaya ko. Iligtas mo muna ang sarili mo bago ka magbitaw ng sumpa. Makakaligtas ako at ako mismo ang papatay sa iyo. Yan ay kung magagawa mo pa. Iginala ni Hiner ang kanyang paningin sa paligid. Nagulat pa siya nang makita niyang nakatayo si Mang Gimo at hawak nito ang kanyang itak. Saktong pagkaharap ng lalaking aswang sa kanila, buong lakas na ibinalibag ni Hiner si Aling Felicidad patungo sa kinatatayuan ni Mang Gimo. Pareho silang bumagsak sa lupa dahil doon at tumilapon ang hawak niyang itak. Napatakbo naman ng mabilis si Hiner at agad na dinampot ang itak niya. Ngayon, saluhin mo ang ulo ng asawa mong aswang! Tingnan natin kung magagawa niya pang mabuhay kapag ginawa ko ito sa kanya! Napaangil si Mang Gimo, subalit hindi siya pinansin ng doktor na naging aswang. Iniangat ni Hiner ang kanyang kamay na may hawak na itak at saktong tatagay na sana niya si Aling Felicidad. Biglang bumulong si Mang Gimo. Dahil dito, sumailalim sa kanya ang babaeng aswang. Sa halip na si Aling Felicidad ang mataga ay siya ang nagtamo ng sugat. Ngayon, Felicidad, saluhin mo ang ulo ng asawa mo! Wag! Maawa ka! Wag mong gawin yan! Napailing na lang si Hiner at muling tinaga ang batok ni Mang Gimo. Tuluyan itong napugutan at gumulong ang ulo niya sa lupa. Napuno naman ng dugo ang mukha ni Aling Felicidad dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Magbabayad ka sa ginawa mo! Pinatay mo ang asawa ko! Kayo rin ang dahilan kung bakit namatay si Kapitan. Kulang pang kabayaran ng buhay ni Mang Gimo. Kinakailangan pa kitang patayin! Kaya pala ang lakas ng loob mong kalabanin kami. Nasa iyo pala ang bertod ng magaling na si Inga. Oo, at ang mutyang naisalin sa akin ang siyang magiging mitya ng inyong kamatayan. Umangil ng malakas si Aling Felicidad. Mas nagbaga ang kanyang mga mata. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Hiner, bigla itong nawala sa kanyang paningin. Iginala pa ng doktor ang kanyang paningin sa paligid, ngunit hindi na niya ito nakita pa. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Nandito ako! Tumingala ka! Saktong pagkatingala niya, biglang sumugod sa kanya si Aling Felicidad. Namulagat pa ang mga mata ni Hiner nang sinakluban siya ng mahabang buhok ng aswang. Halos hindi siya makapaniwala, sapagkat mabilis lang ang paghaba ng buhok nito. Sinikap niya ang makawala roon, ngunit naging mabilis ang pangyayari. Pumulupot sa buong katawan niya ang buhok ni Aling Felicidad at halos baluti na nito ang buong katawan ng doktor. Papatayin kita! Ang mga kagaya mo ay dapat na mamatay! Ikaw ang mas karapat dapat na mamatay sa ating dalawa. Wala kang karapatang mabuhay dito sa mundo. Tingnan natin kung magagawa mo pang makapagsalita ng ganyan kapag nagawa ko ng higupin ang enerhiya mo. Naramdaman ni Hiner na mas lalong humigpit ang pagkakapulupot ng buhok ng aswang sa kanyang katawan. Dahil dito, halos hindi na makahinga si Hiner. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit mas lalo lang siyang nanghihina at hindi man lang naging maluwag ang pagkakalingkis sa kanya ng buhok ni Aling Felicidad. Huwag ka nang magpumiglas! Tanggapin mo na ang iyong kamatayan! Hindi ko tatanggapin ang kamatayan ko! Dahil magagawa ko pang makatakas dito! Sa ating dalawa, ikaw ang mamamatay sa gabing ito! Sige! Anong gagawin mo para patayin ako? Napaisip si Hiner dahil sa sinabi ng aswang. Nang mapagtanto niyang kayang abutin ng kanyang kamay ang mukha ni Aling Felicidad, sinikap niyang maigalaw ang kanyang kamay. Noong mawari niyang hindi gaanong mahigpit ang pagkakapulupot ng buhok doon, buong lakas niyang iginalaw yon at saka dinurog ang mga mata ng aswang. Anong ginawa mo? Papatayin kita! Dudurugin ko ang dalawang mata mo para hindi mo na makita ang kamatayan mo. Itong manababagay sa iyo. Dinurog din ni Hiner ang kabilang mata ni Aling Felicidad. Dahil sa kanyang ginawa, naging maluwag ang pagkakapulupot sa kanya ng buhok nito. Sinubukan pang manlaban ng aswang. Subalit nahawakan siya ni Hiner sa kanyang buhok. Buong lakas niya itong hinila hanggang sa matuklap ng husto ang anit ni Aling Felicidad.
Ngayon, mawawalan ka na ng buhok na pwede mong magamit laban sa akin. Tingnan natin kung anong magagawa mo kung bulag ka na, kalbo ka pa! Hayop kang doktor ka! Ang dapat sa'yo'y mamatay! Ikaw ang nararapat na paslangin! Nang mga sandaling yun, nangapa si Aling Felicidad. Sumingot siya sa ere at nang mawari niya kung saan nakapwesto si Hiner, sumugod siya rito ng pasuray-suray. Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko! Sinalubong ng doktor si Aling Felicidad. Nang makalapit na siya rito, buong lakas niyang dinukot ang puso ng aswang. Napaungol na lang ang ali dahil sa ginawa ni Hiner. Nang masalat na ni Hiner ang puso nito, walang pagdadalawang isip niya itong kinuha at itinapon. Bumagsak ang aswang sa lupa na dilat pa ang mga mata. Yan ang nararapat sa mga kagaya ninyo. Ngayon, wala nang aswang na natira sa baryong ito. Tsak na magiging tahimik ang buhay ng mga taong lilipat dito. Matapos niyang gawin ang nasabing bagay, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Halos hindi makapaniwala si Hiner sa nangyari sa kanya doon sa baryo. Habang nakatulala, naalala niya ang medalyong San Benito na binitiwan niya. Sinubukan pa niyang hagilapin ito, subalit kahit saang dako niya ito hanapin ay hindi na niya nakita pa ito. Napaisip siya na marahil iniwan na rin siya ng medalyon ng San Benito dahil binitiwan niya ito. Patawad, Diyos ko, kung kinailangan kong maging isang aswang. Kung hindi ko tinanggap ang mutya ni Kapitan Ingo, baka napas lang na ako ng mga aswang na yon at hindi ko natapos ang mga kasamaan nila. Minabuti na lang ni Hiner na umuwi sa kanilang bahay. Hindi na niya inabala pa si Mang Mario na sunduin siya at ginamit na lang niya ang kanyang kakayahan bilang aswang para makarating sa kanilang tirahan. Nang naroon na siya, sinabi na rin niya sa kanyang lolo Guado kung ano ang nangyari sa baryong pinuntahan niya upang sana'y tumulong sa mga tao. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa'yo. Binalaan kita, pero hindi ka pa rin nakinig. Patawad po, Lolo. Ang gusto ko lang naman po sana makatulong sa mga tao. Hindi ko naman nakalain na ito magiging kahinat na ng pagtulong ko sa kanila Mga aswang pala halos sila lahat doon. Ano na ang plano mo ngayon? Kinakailangang may paggamot kita. Baka dumating ang araw at hindi mo na kayanin kontrolin ang pagiging aswang mo. Mas maigi nga pong magpagamot na lang ako sa albularyo. Maging ako hindi rin kampante, Lolo. Baka sa mga susunod na linggo o buwan, maging agresibo ko nang hindi ko alam. Sinabi ko naman kasi sa'yo, totoo ang mga aswang. Ayaw mo pang maniwala sa akin. Ayan tuloy, naging kagaya kanila. Si Lolo talaga Oo na po, totoo mga aswang. Totoo sila at nakikisalamuha sila sa atin. Matapos ang kanilang usapan, nagpasya silang dalawa na pumunta sa isang albularyo. Sinabi ni Hiner kung ano ang nangyari at nagulat pa ang albularyo nang malamang isang doktor si Hiner. Makalipas ang ilang linggong pabalik-balik sa bahay ng manggagamot, tuluyan na ring gumaling si Hiner. Nailabas niya ang mutya ng aswang na naisalin sa kanya ni Kapitan Ingo. Magmula ngayon, kailangan mo nang mag-ingat sa mga taong nakakasalamuha mo. Hindi mo alam kung sino ang aswang at kung sino ang hindi. Baka kung maulit mo ito sa'yo, hindi mo na alam ang gagawin o hindi mo na ito kayanin. Opo, Lolo. Magiging maingat na ako sa aking pakikipagkapwa-tao. Maging sa aking pagtulong, kikilatisin ko muna yung tao kung talaga bang karapat-dapat na tulungan sila. Mabuti naman kung ganon. Sana maging aral sa'yo ang nangyaring ito. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Marami po ako natutunan dahil sa nangyari. Hinding-hindi na po ako magkakamali ulit. Sa kabila ng mga naganap, hindi nakaligtaan ni Hiner ang kanyang pagiging doktor. Nagpagaling lang siya ng ilang buwan. Kalaunan, nabalitaan niyang hindi nakauwi ang driver na nagatid sa kanya sa baryo ng mga aswang. Nagkaroon din siya ng kutob na baka biniktima ito ng mga kasamahan ni Gimo at Felicidad dahil may nalaman siya patungkol sa kanila. Noong maging maayos na ang kanyang kalagayan, bumalik siya sa panggagamot.
Pumunta siya sa mga liblib na baryo na hindi gaanong naaabot ng gobyerno at doon niya isinasagawa ang misyon niya. Ang manggamot sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Nandito ako para tumulong sa mga tao. Kahit na anong karamdaman, basta kaya kong gamutin, hindi ako magdadalawang isip na tumulong sa kanila. Marahil, itong panggagamot ko ang dahilan kung bakit binigyan pa ako ng Diyos ng ikalawang buhay. Iginugol niya ang kanyang nalalabing panahon sa pagtulong sa mahihirap. Dahil minsan na rin siyang naging aswang, nagawa niyang malaman kung ang mga nagpapagamot sa kanya ay mga normal na tao o isang aswang. Gayunpaman, hindi na lang siya nag-usisa pa at minabuting wag nang alamin kung ano man ang totoo patungkol sa pagkatao ng kanyang mga naging pasyente. Wakas.